Bumalik sa araw ng pag-aampon. Ang ganid na kapatid ay kusang ibinigay sa iyo ang pagkakataong maampon ng pinakamayaman. Samantalang siya ay nanatili sa pok na hindi sapat ang pagkain at nag-aral ng mabuti. Dahil sa nakaraang buhay, siya ay nagpakasipag upang maging anak ampon ng pinakamayaman. Ngunit ang nangyari ay siya lamang ang naging salarin para sa tunay na anak ng pinakamayaman. Samantalang ikaw ay umangat mula sa isang mahirap na pamilya at nakapasok sa Tsinghua at Peking University. Hindi lamang ikaw ay nag-asawa ng anak na babae ng pinakamayaman, kundi ikaw rin ang humawak ng bilyong yaman. Pagkatapos niyang makalabas ng kulungan, siya ay nagalit sa pagkainggit. Hinila ka upang tumalon sa gusali at magkasama kayong mamatay. Ngayon, sa araw na siya ay muling naging pinakamayaman upang ampunin ang anak. Akala niya ay matalino siya. Sa palagay niya, basta't palitan ang buhay niyo. Siya na ang magiging nasa tuktok ng buhay sa pagkakataong ito. Ngunit hindi niya kailanman naisip. Noong nakaraang buhay, hindi sa pamilya rin siya nanalo. Hindi rin ito isang awa mula sa mayamang tao. Dahil gusto niyang manatili sa napakabangsot na bahay na yon. Hayaan mo siyang makita sa buhay na ito. Kung paano ka palaging nasa ilalim niya. Sa oras na ito, ang nakababatang kapatid na si Mei Chaofeng ay may maunawain na mukha habang nagsasalita sa mayaman. Ginoong Gyu, nagpa siya akong ibigay ang pagkakataon sa aking kapatid. Mula pagkabata, gusto na niyang maging mayaman. Sinasabi pa niyang parang nagmamalinis siya at pinipilit ka. Kuya, bumalik ka na kay tatay. Nagkukunwari kang nagulat. Sigurado ka ba? Agad siyang nagpilit. Huwag ka nang magpanggap. Simula ngayon, ikaw na ang mayamang binata. Dahil gusto niyang ipasubok mo ang 7 apoy na nilukso niya sa nakaraang buhay. Kaya tugunan mo siya. Agad kang pumayag. Dahil napakamatino ng kapatid mong lalaki. Hindi ko dapat sayangin ang iyong kabutihan. Nang makita ito, malinaw na huminga ng maluwag si Mei Chaofeng. Ngunit ang mga susunod na salita ni Gu Tinghui ay nagpatigas agad ng atmosfera. Tumingin siya sa iyo at dahan-dahang nagsalita. Ginawa kang anak ko. Kailangan kang sanayin bilang tagapagmana. Ibig sabihin nito, kailangan mong talikuran ang dati mong buhay. Kabilang na ang pag-aaral. Pagkasabi nito, agad na nag-alala si Mei Chaofeng. Natatakot na magbago ang isip mo. Bro, bobo ka ba? Hindi ba ang mag-aral ay pagtatrabaho para sa mayaman? Ngayon, diretso ka nang naging mayaman. Ano pa bang babasahin? Dagdag pa niya ng mayabang. Hindi ako ganoon. Kahit basta-basta, lagi na akong una o pangalawa sa klase. Agad namang sumang-ayon ang kanyang ina. Walang talento si Mei Tianyu sa pag-aaral. Hindi tulad ni Chaofeng na bagay sa pag-aaral. Mukhang alam ni Gu Tinghui ang lahat ng ito. Tumingin siya sa kanyang relo. Kung ganon, ibigay mo na lang si Mei Tianyu sa akin. Hindi na maaga. Aalisin ko na siya. Sumakay ka sa isang Rolls Royce na nagdadala sa iyo sa isang ganap na ibang buhay. Sa loob ng sasakyan, natural mong tinawag ang tatay. Nagulat si Gu Tinghui sandali. Pagkatapos ay tumango siya ng may kasiyahan. Ngunit agad siyang nagtanong ng isang matalim na tanong. Ayon sa aking kaalaman, maganda ang iyong performance sa paaralan. Ngunit hindi maganda ang relasyon mo sa iyong ina at kapatid na lalaki. Naramdaman mo ang biglaang kilabot. Walang duda, ikaw ang pinakamayaman. Matalas ang pag-iisip. Kailangan mong mag-ingat sa pagsagot. Noong bata pa tayo, maghiwalay tayo. Kaya mas pabor ang nanay kay bunso. Hindi na nagtanong pa si Gu Tinghui. Ngunit nagbitiw siya ng isang malaking balita. Mamaya, dadalhin kita sa isang press conference. Upang ipahayag ang iyong pag-iral. Bigla kang naging seryoso. Sa nakaraang buhay, si Mei Chaofeng ay nagpasikat sa press conference na ito. At tinawanan ng buong internet. Naging mansa siya sa pamilya Gyu. At mula noon, tuluyan siyang iniiwasan ni Gu Tinghui. Huwag ka nang tumalon sa butas na ito. Agad kang magpakita ng pagkabahala at kaba. Natatakot ako na baka makasabi ng mali. Mawawalan ka ng mukha. Talagang naisipan ni Gu Tinghui ang sinabi mo. Agad siyang nag-utos sa driver. Xiao Chen, umiwas. Bumalik sa villa. Ang press conference ay ilang araw na lang. Una, ayusin ko ang AC para sanayin ka. Nang marinig ito, nakahinga ka ng maluwag. Nakalampas ka na sa unang pagsubok. Ngunit sa oras na yon, nagpadala ng mensahe si Mei Chaofeng. Sa pag-anunsyo sa publiko, sabihin mong maging matapang. Gusto ni Ginoong Gu ang mga taong may ambisyon. At saka, paborito ni Ginoong Gu na kumain ng durian. Tandaan mong bumili ng isa bilang regalo. Narito rin ang 200 yuan na ipinadala. Tingnan mo ang impormasyon. Hindi na mapigilan ang galit. Ginoong Gyu, si Liu Wankun, ay labis na allergic sa durian na may matinding amoy. Amoy pa lang, gagaguhin na ako. Ikaw, bunso ko. Talagang gusto kitang mapatay. Nakangiti ka lang ng walang emosyon habang tumatanggap ng bayad. Sumagot ka lang ng 2 salita. CJ, tumingin si Mei Chaofeng sa sagot. Nagpakita siya ng mapagmataas na nakangisi. Agad siyang nagpasigaw sa pintuan. Narinig niyo na ba? Si Mei Tianyu ay inampon ng pinakamayamang tao. Ang kanyang kapatid na lalaki ang nakakuha ng pagkakataon. Sinabi pa niyang bibilhin ang durian na pinakaayaw ng kanyang stepmother. Para bigyan siya ng leksyon. Pagkatapos ng kanyang sinabi, isang eleganteng babae ang lumabas mula sa ampunan. Biglang naging malamig ang kanyang itsura. Inutusan niya ang taong nasa likod niya na mag-imbestiga. Kung totoo ba ang sinasabi nila. Nagtatago si Mei Chaofeng sa dilim. Nakangiti siya ng mapanlinlang na ngiti. Mabilis na bumalik ang katulong ni Liu Wanqin upang magulat. Ginang, bago bumalik si Mei Tianyu sa villa, talagang pumunta siya sa tindahan ng prutas. Ang itsura ni Liu Wanqin ay naging ganap na malamig. Kaya't nang dinala ka pa lamang ng katulong papasok sa silid ng villa, ay tinawag ka agad sa bulwagan sa unang palapag. Sa sofa, katabi ni Gu Tinghui, ay si Liu Wanqin na may malamig na itsura. Magalang kang bumati. Nanay, si Liu Wankun ay malamig na nagbitaw ng 5 salita. Tawagin mo akong Yanyi.
Gyu, habang sinasabi ito, ang kanyang tingin ay parang kutsilyo na bumagsak sa prutas na nakabalot sa papel sa iyong kamay. Na ang hugis ay parang durian. May bahid ng pagkasuklam, nagtanong siya. Ang hawak mo ba ay para sa akin? Tumango ka at inalay ito gamit ang dalawang kamay. Wala akong gaanong pera. Bumili ako ng kaunting prutas. Sana hindi mo kami husgahan. Si Gu Tinghui ay nagbabalak pang mag-ayos ng gulo. Sinabi niyang bibigyan ka ng 100,000 pera bawat buwan. Ngunit si Liu Wanqin ay bigla siyang pinutol. Hindi ako sumasang-ayon. Tiningnan ka niya na parang basura. Akala mo ba ang pag-aampon ay para maging mayaman? Ate Zhang, ibigay mo sa akin ang nasa kamay niya. At itapon mo ito. Nakita ito, nagbago ang mukha ni Gu Tinghui. Wanqin, ano ang ginagawa mo? Naging malamig ang tingin ni Gu Wanqin. Hindi siya kasing simple ng iniisip mo. Mukhang mag-aaway na ang dalawa. Ngunit bigla kang lumuhod sa harap nila. Hindi ko kailangan ng 10,000 pera. Mayroon lang akong isang maliit na hiling. Humagikik si Liu Wanqin. Tama nga. Gusto niyang palitan ang 10,000 ng mas malaking benepisyo. Tinanong niya ng may pagdududa. Anong karapatan mo para magtakda ng kondisyon? Tumingin ka ng matatag at sinabi mo ng isang salita. Gusto kong sumali sa pagsusulit sa kolehiyo. Nagtaka ang dalawa sa sinabi mo. Agad na tumanggi si Gu Tinghui. Hindi pwede. Iba na ang iyong katayuan. Kung masyadong mababa ang marka ko, mapapahiya ako. Dadagdagan ko ang allowance mo ng 200,000 bawat buwan. Iwanan mo na ang ideyang ito. Nang marinig mo ito, bigla kang nagbago at huminto. Sinasabi ko, anak, nakikinig ako sa iyo. Pagkatapos mong sabihin yon, sinadyang tumingin ka sa akin ng may pang-asar at kasiyahan. Tiningnan mo si Liu Wanqin. Bigla siyang nagalit. Itong batang kuneho na to, gumagamit pa ng paraan na parang ayaw pa, parang gusto pang makipaglaro. Dinagdagan niya ang baon mula 10,000 hanggang 20,000. Hindi niya talaga pwedeng tanggapin. Nang makita ni Gu Tinghui ang nangyari, kaya't napilitan siyang ipasundo na lang ang katulong na dalhin ka pabalik sa kwarto. Pero hindi pa kalahating oras makalipas makauwi ka sa kwarto. Nang kumatok na ang pinto, buksan mo ang pinto. Nakatayo si Liu Wanqin sa labas ng pinto na may malamig na mukha. Diretso siyang pumasok sa silid at umupo. Tinitingnan kanya na puno ng paghamak at pagdiriwang. Pagkatapos ay pinigan niya ang isang pangungusap mula sa kanyang mga ngipin. Bawat buwan, 3,000 lang ang maaari mong gastusin. Sigurado siyang akala mo hindi ka susunod. Sino ba ang magbibigay ng bawat buwan na 20,000 piso na allowance? Para makipagsapalaran sa isang pagsusulit na nagkakahalaga ng 3,000. Ngunit hindi niya inaasahan na ikaw ay taos-pusong magpapasalamat sa kanya. Salamat, Yan Ye. Gyu, handa akong gawin ito. Si Liu Wanqin ay nagulat. Agad siyang umiti ng malamig. Napag-alaman nilang nagkukunwari ka. Agad siyang nagdagdag ng banta. Kung lalabag ka sa kasunduan. Ang di sinasabing ibig sabihin ay gusto kanilang lumayas agad. Ngunit nagalak ka sa loob. 3,000 yuan kada buwan. Lahat ng pagkain, damit, tirahan at transportasyon ay kasama. Malaking kita ito. Nag-isip ka pa nga na mag-ipon ng 2,000 bawat buwan para sa gastusin sa kolehiyo. Nang si Liu Wanqin ay tumayo at naghahanda ng umalis, bigla siyang huminto. Nabuksan na ang regalo na inihanda mo sa pintuan. At hindi ito durian, kundi isang grapefruit na inukit na parang maliit na oso. Ang laman ay maingat na inalis. Nakatayo siya sa kanyang lugar. Dito siya napagtanto. Mukhang nagkamali siya sa'yo. Ngunit sa loob lamang ng isang segundo, ang kaunting pagkakasala ay naglaho ng walang bakas. Siya ay pumikit sa isip, isang estranghero, na maaaring makipag-agawan sa kanyang anak na babae sa mana. Huwag na huwag kang magpapaawa. Kasabay nito, pinasok ni Mei Xiaofeng si Gu Wan'er sa silid ng kagamitan gamit ang juice. Agad niyang isinara ang pinto. Agad na naging alerto si Gu Wan'er. Classmate, ano bang ginagawa mo? Lumiko si Mei Xiaofeng. Umiti siya ng masama. Ang anak ng pinakamayamang tao, si Yan Ye. Gu, kamusta? Puno ng gulat at pagkalito si Gu Wan'er. Ikaw ay, binanggit niya ang pangalan ng dahan-dahan. Ako si Mei Xiaofeng. Sigurado si Gu Wan'er. Hindi siya kilala ang taong ito. Para mamuhay ng normal, nakatago ng mabuti ang kanyang pagkatao bilang anak ng mayaman. Ngunit ang taong ito ay tila alam na alam. Paano mo nalaman ang aking pagkatao? Ngumiti si Mei Xiaofeng. Siyempre, sinabi ito sa akin ng kapatid kong si Mei Chenyu. Nang marinig ito, lalong nalito si Gu Wan'er. Kapatid mo. Si Mei Xiaofeng ay agad na naglabas ng mabigat na bomba. Hindi mo pa alam, di ba? Inampon ng tatay mo ang kapatid ko. At plano pa niyang sanayin siya bilang tagapagmana. Para patunayan, ipinakita niya agad ang kuha mula sa kanyang telepono. Sa larawan, nandoon ang likuran ni Gu Tinghui habang dinadala ka palayo. Impossible. Hindi talaga naniniwala si Gu Wan'er na basta-basta nang ampunin ng kanyang ama ang isang estranghero. Ngunit si Mei Xiaofeng ay may tiwala sa sarili at sinabi ito sa kanya. Hindi naniniwala. Tumawag ka sa bahay at itanong. Talagang nag-alinlangan si Gu Wan'er. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang kanyang ina. Kakakonek pa lang ang tawag. Nakarinig tayo ng malakas na boses ni Liu Wanqin. Wan'er, talagang hangal ang tatay mo. Akala niya nakapag-ampun siya sa labas. Biglang bumaba ang mukha ni Gu Wan'er sa balitang iyon. Hinawakan niya ng mahigpit ang telepono at matapang na tiningnan si Mei Xiaofeng. Ano ba talaga ang balak mong gawin? Agad na bumuntong hininga si Mei Xiaofeng nang makita ang sitwasyon. Nagsimula na ang kanyang pagtatanghal. Si kuya ang nag-utos sa akin na hanapin ka. Inutusan niya akong magpanggap na nahihirapan. Para lang bulihin ka. Pagkatapos ng kanyang sinabi, agad na nag-inat si Gu Wan'er. Ngunit agad na nagpakita si Mei Xiaofeng ng kawawa. Huwag kang mag-alala. Pinipilit lang ako. Sa totoo lang, si inalalaki ay gustong ampunin ako. Pero pinagbantaan ako ng kuya ko. Hindi niya pinayagang makuha ko ang pagkakataon.
Kaya't inabuso niya ang nanay ko. Sinabi pa niya na ang pamilya Gu ay magiging kanya mula ngayon. Ikaw na babae, balang araw ikakasal ka. Huwag mong akalain na makakakuha ka ng kahit isang sentimo. Nakikita mong mas lalo pang nagkakapit ng mahigpit ang kamao ni Gu Wan'er. Patuloy na nagdadagdag si Mei Xiaofeng ng mga detalye. Nandito ako ngayon para ipaalala sa iyo. Lumayo ka sa kapatid ko. Nakita ko siyang pinahirapan ang mga pusa noong bata pa ako. Sa wakas, sumabog si Gu Wan'er. Punong-puno ng galit. Paano nagkaroon ng ganitong walang hiya na tao? Tumingin siya kay Mei Xiaofeng na may awa. Ang tingin ay nagbago mula galit tungong habag. Huwag kang mag-alala. Hindi ko papayagang gumawa ng masama ang kapatid mo. Habang pinapanood si Gu Wan'er na naglalakad palayo ng galit. Si Mei Xiaofeng ay ngumiti ng mayabang. Kuya, may bagong palabas na naman. Pagkatapos ng klase, si Gu Wan'er ay galit na galit at papunta na sa bahay. Pagpasok niya, naharap agad kay Gu Tinghui na papalabas. Ayaw na niyang magpasalamat pa. Sabi ng nanay ko, inampon mo ang isang anak. Sa tingin mo ba ay napakabigla niyan? Isang estranghero, ginawang bahagi ng pamilya natin. Pinutol ni Gu Tinghui siya. Sige na, Wan'er. May dahilan ako sa mga ginagawa ko. Nakita niyang seryoso ang mukha niya. Biglang nagalit si Gu Wan'er. Sa mga sandaling iyon, lumabas ka mula sa silid. Agad mong nakita ang anino sa ibaba. Naging sobrang excited ka at halos sumigaw ka na. Si Wan'er, 18 taong gulang na si Wan'er. Muli mong makikita ang kanyang kabataan. Ngunit ang iyong nag-aalab na titig ay agad niyang napansin. Bigla siyang tumingin pataas. At natagpuan ang iyong mga mata. Kumilos ang kanyang mga mata. At tila may pamilyar na pakiramdam. Sa susunod na sandali, naisip niya ito. Kapatid ito ni Mei Xiaofeng. Mukhang katulad niya. Sa oras na ito, nakita ka ni Gu Tinghui. Masigla kanyang tinawag. Xiaofeng, ipinapakilala ko sa iyo. Ito ang aking anak na si Gu Wan'er. Ito ang iyong nakababatang kapatid na babae. Agad siyang nagsalita kay Gu Wan'er. Ito si Mei Chenyu. Siya na ang iyong nakatatandang kapatid. Si Gu Wan'er ay mukhang hindi masaya. Nais na niyang tumutol. Ngunit nauna ka na may magalang na pagyuko. Ginoo. Isang tawag na Ginoo ang nagpatigil sa kanya. Ngumiti si Gu Tinghui at pinapapangalang kapatid na babae. Ngunit tumanggi ka. Ang pag-aalagan niyo sa akin ay isang napakalaking kabutihan. Hindi ko maaring lampasan. Labing-labing nasiyahan si Gu Tinghui sa iyong pagpapakumbaba. Nagsalita ng kaunti at umalis na. Ngayon, sa sala, ikaw at si Gu Wan'er na lang ang natitira. Tinitigan kanya at may malamig na ngiti sa kanyang puso. Talagang hindi siya mabuting tao. Ang tingin ko ay mapanlin lang. Ano bang plano mo? Pero hindi niya alam na malapit ka ng mabaliw. Gusto mong tumakbo at yakapin siya. Pero hindi pwede. Ikaw ang kapatid niya sa ngalan. Kailangan mong magpigil ng husto. Kahit na hindi mo siya matitigilan. Dito, malamig na nagsalita si Gu Wan'er. Pinipigilan mo ang iyong pananabik at kalmadong sumagot. Anong utos? Ang iyong mapagpakumbabang tono ay tila nagpagaan sa kanyang galit. Nasa dulo na ng kanyang dila ang mga tanong. Pero naging tanong na saan ka nag-aaral. Hindi na ako nag-aaral. Nagmukha ng pagkunot ng kilay si Gu Wan'er. Sa murang edad pa lang ay hindi na nag-aaral. Tiyak na hindi siya mabuting tao. Habang pinagmamasdan ang kanyang matinding kunot sa kilay. Kakatapos mo lang magsalita para magpaliwanag. Hindi mo inaasahan na ang EC ng pamilya Gu ay bigla na lang pumunta. Sa makalawa, magkakaroon ng press conference para sa pagbubunyag ng iyong pagkatao. Kailangan mong ibuhos ang lahat ng iyong makakaya. Kahit ang pananamit ay dapat pag-isipan ng mabuti. Kung sobrang simple ang suot, bababoyin ka ng mga mayayaman. Kung sobrang marangya naman, ikaw ay ituturing na mapagmataas. Kailangan mong maging isang tao na may maraming mukha. Walang butas. Sa oras na ito, nagpadala ng mensahe ang iyong mabait na kapatid na si Mei Xiaofeng. Hindi ba balak ng mayamang ama na ipaalam ang iyong pagkakaroon? Sinabi niya na nais kanyang sanayin bilang kanyang kahalili. Dapat itong malaman ng buong mundo. Tumingin ka sa mensahe at ngumiti ng malamig. Nag-isip ka sandali. Sadyang ipinadala ang oras at lugar sa kanya. Tumingin si Mei Xiaofeng sa iyong mensahe at ngumiti ng labis na masama. Aking tanga na kapatid. Hintayin mong bigyan ka ng malaking regalo ng iyong nakababatang kapatid. Dumating ang kanyang ina na si Xu Chanxiu na nakayuko, na may pighati sa kanyang mukha. Matapos kang umalis, lahat ng gawain sa bahay ay napunta sa kanya. Ngunit si Mei Xiaofeng ay tila hindi ito nakita. Diretso siyang nagsalita. Gusto kong lumipat sa UK Middle School. Nang marinig ito, nagpakita ng pag-aalala si Xu Chanxiu. Pero, mas mahal ang tuition doon kaysa sa karaniwang paaralan, doble pa. Walang pero-pero. Basta't ang tuition ay sagot ng pamilya Gu. Ano pang hindi mo maaprobahan? Si Xu Chanxiu ay puno ng pag-aalala. Dahil hindi susuportahan ng pamilya Gu ang mga gastusin sa buhay. Si Mei Xiaofeng ay nagbigay ng matinding babala. Kung hindi mo ako ililipat ng paaralan, hindi na ako papasok. Bahala ka na sa gagawin mo. Wala siyang pakialam sa nangyayari sa pamilya. Ang gusto lang niya ay makalapit kay Gu Wan'er sa UK Middle School. Basta makuha lang si Gu Wan'er, lahat ay kanya. Walang magawa si Xu Chanxiu. Kailangan niyang ubusin ang lahat ng kanyang ipon. Sa resulta, wala na silang pambili para sa gastusin ngayong buwan. Xiaofeng ano na ang gagawin natin? Nainip si Mei Xiaofeng sa ingay. Bigla siyang umiti ng may masamang balak. Hello, tanga. May anak ka pa naman, di ba? Agad na naisip ni Xu Chanxiu ang mga salitang ito. Naging matalim ang kanyang tingin. Agad siyang kumuha ng cellphone at tumawag sa iyo. Inalagaan ko siya ng maraming taon. Panahon na para suklian ako. Nang kumonekta ang tawag, bigla itong kinuha ni Mei Xiaofeng. Direktang pindutin ang hands-free. Mula sa telepono, narinig ang iyong boses.
Hello. Agad na nagsalita si Xu Changxiu. Mei Chenyu. Ayos ka pa ba sa bahay ng Liu? Sa kabilang dulo ng telepono, may bahagyang malamig na ngiti sa iyong labi. Sinadya mong manahimik. Humihikbi siya ng malalim. Punong-puno ng hinanakit ang kanyang boses. Siyempre, wala nang mas mabuti pa sa bahay. Muling umusbong ang boses ni Xu Changxiu. May halong mapanlinlang na pag-aliw. Maraming alituntunin sa pamilya Liu. Sumunod ka lang ng maayos. Sa hinaharap, walang katapusang benepisyo ang naghihintay. Mama, susundin ko ang sinasabi mo. Walang anuman, magpapaalam na ako. Parang gusto mong mag-hang up. Si Xu Changxiu ay natatakot na mag-hang up ka. Sa wakas, wala nang paligoy-ligoy. Walang gumagawa ng mga gawaing bahay. Masakit ang likod ko, nagastos ako ng marami sa ospital. Ngayon, wala na akong pondo para sa araw-araw na gastusin. Tingnan mo. Sabi na nga ba? Halos tanungin ka na kung kailangan mo ng pera. Nakangiti ka sa loob mo. Talagang walang pumapasok sa templo ng mga Diyos kung walang dahilan. Nanay, kakauwi ko lang sa pamilya Du. Hindi naman akma na humingi ng pera ngayon. May tono kang nag-aalangan. Pero binigyan mo pa siya ng malaking pangako. Ganito na lang. Hintayin mo hanggang matatag na ako. Kapag may pera, agad kitang padadalhan. Kaya't direkta ka na lang mag-transfer. Nang marinig niya yan, agad niyang binasag ang tawag. Walang kahit anong pag-aantala. Biglang bumuhos sa iyong puso ang mga alaala ng nakaraang buhay. Noong panahong iyon, nakaramdam ka ng awa kay Xu Changxiu. Nais mong humiram ng pera kay Mei Chaofeng para dalhin siya sa ospital. Ngunit mariin siyang tinanggihan. Sinabi niya na siya ay ang panganay ng pamilya Du. Mahigpit ang pamamahala ng pera sa pamilya Du. Wala siyang maibibigay kahit isang sentimo. Ngunit malinaw mong narinig. Ang ingay mula sa kabila ng kuryente ay napakalakas. Sa gabing ito, lahat ng gastos ay sagot ni Ginoong Chaofeng. Mas pipiliin niyang gumastos ng malaki sa gabi kaysa magbigay ng kahit kaunti. Wala kang magawa. Kailangan mong magtrabaho ng mabuti sa mga mabibigat na gawain. Ngunit kulang pa rin ang pera. Pagkatapos, si Xu Changxiu ay nagkasakit ng malubha. Sa halip, sinisika niya na hindi mo siya dinala agad sa ospital. Naglagay ito sa iyo ng tawag na hindi mapagmalasakit na anak. Samantala, si Mei Chaofeng, sa panahon ng kanyang malubhang karamdaman, hindi siya kailanman bumisita. Ngunit ang pinakakakainis ay, sa kanyang huling testamento, nag-iisang bahay, ay naiwan kay Mei Chaofeng. Sa pag-isip ng mga ito, para kang sinaksak sa puso. Sa buhay na ito, wala kang makukuhang kahit isang sentimo. Kumagat ka sa mga masamang bunga na iyong itinanim. Nang umagang iyon, si Liu Wankun ay bumaba ng hagdang bakal na may panghihina. Hinahaplos niya ang kanyang ulo habang papunta sa kusina. Biglang humigop ng amoy mula sa lutuan. Ang amoy na ito ay nakapagpawala ng sakit ng kanyang ulo. Ate Zhang, anong niluluto mo? Ginoo, ito ay gamot na lugaw. Mayroon itong epekto sa pagpapakalma at pagtulong sa pagtulog. Pag nakita mo si Liu Wankun, agad mong ilapag ang mga kagamitan sa pagkain. Magalang na tumayo. Yan he. Giu, magandang umaga. Ngunit si Liu Wankun ay malamig na tumingin sa iyo. May dalawang salita lamang sa kanyang isipan. Mapagkunwari, agad na napansin ng kanyang mga mata ang iyong almusal. Isang itlog, isang basong mainit na tubig. Agad siyang nagkunot ng noo. Tiniyak niya na sinasadya mong magpakita ng kahinaan sa harap niya. Matalim ang tono niya. Kumakain ng ganitong kahirap-hirap. Para sabihin inabuso ka ng pamilya Du. Sa sandaling iyon, dinala ni Zhang Ying, ang yaya, ang halamang gamot na lugaw. Ginang, nagkakamali po kayo. Ang almusal ni Ginoong Yu ay siya mismo ang nagluto. At, naramdaman ni Zhang Ying ang iyong tingin. Agad niyang nilunok ang natitirang salita. Ngunit interesado si Liu Wanjin. Ayos lang yan. Sa susunod, siya na ang magluluto ng kanyang almusal. Zhang Jie, makakapagpahinga ka na rin. Habang sinasabi niya, sinubukan niyang kumain ng isang kutsara ng gamot na lugaw. Sa susunod na segundo, nagbago agad ang kanyang ekspresyon. Ang lasa ay nakakagulat na masarap. Walang bahid ng mapait na amoy ng mga sangkap ng gamot ang lugaw na ito. Sa halip, ito ay may malinis at matamis na lasa. Kahit si Liu Fangqin na walang gana, hindi pa niya nagawa dati na uminom ng dalawang malaking mangkok. Kahit na wala siyang nakagawian na magpahinga ng karagdagang tulog. Uminom ng kape at umakyat sa itaas para matulog muli. Tahimik na pinapanood ni Zhang Ying ang lahat. Dahil dito, palihim siyang nagtaas ng daliri. Ginoong Yu, bakit hindi mo ako pinapayagang sabihin ito sa ginang? Umiti ka lang at umiling. Ngayon, hindi pa nagtitiwala sa akin ang ginang. Kung sasabihin kong ako ang nagluto, hindi siya makainom kahit isang patak. Nakaunawa si Zhang Ying, na may sakit sa puso habang tinitingnan ka. Talagang naawa ako sa'yo. Ngunit alam mo na hindi ito tunay na pag-aawa, kundi isang estratehiya. Naalala mo ang saloobin ni Liu Wanpun sa'yo. Maliban sa hangin ng pang-akit na inihihip ng kapatid mong si Mei Chaofeng sa kanyang harapan. Tiyak na may iba pang dahilan. Kung nais mong manatili ng maayos sa pamilya Du, kailangan mong makuha ang simpatsya ng mga tao sa pamilya Du. At ang mga babae ang pinakamadaling talunin. Kaya't si Liu Wankun ang naging iyong unang target na maabot. Sa kabutihang palad, sa nakaraang buhay, siya ang iyong biyanan. Alam mo ang kanyang mga kahinaan ng napakahusay. May problema siya sa nerbiyos. Basta't hindi makatulog, sasakit ang ulo mo ng husto. Itong reseta ng gamot. Noong nakaraan, ginawa mo pa ito para mapahanga siya. Pinag-isipan mong mabuti para makuha ito. Pinakiusapan mong manahimik si Zhang Ying. Para lang sa isang araw. Para sa isang mabuting gawa. Mas malakas ang epekto kapag nalaman mismo ng tao ito nang hindi nila inaasahan. Kahit ang iyong simpleng almusal ay sinadya mong gawin. Upang kapag natuklasan niya ang katotohanan sa hinaharap, ay punong-puno siya ng guilt. At kahit magising sa gitna ng gabi, ay sumigaw, dapat talaga akong mamatay. Sa pag-isip na ito, hindi mo maiiwasang tumawa.
Samantalang si Gu Wan'er ay umuwi mula sa paaralan. Hindi na naglagay ng bag at diretsyo nang pumunta sa tia room. Agad na nag-alok si Gu Wan'er kay Gu Tinghui ng masahe sa balikat. Sobrang pagod ka na ba lately? Agad na nahuli ni Gu Tinghui ang kanyang maliit na pakana. Sabihin mo na, anong kailangan mo sa akin? Agad na nag-umpisa si Gu Wan'er na magpaka-cute. Tatay, hindi ba pwede na mag-alala ako para sa'yo? Nakikita kong hindi na ito maikukubli. Diretso na siyang nagsalita. Hindi ba't sinabi mo na makisama ako sa taong iyon na inampon mo? Gusto kong makapasok siya sa paaralan ko. Para sabay kaming pumasok. Nakapakinig siya sa sinabi ni Mei Xiaofeng. Kailangan mong pumasok sa paaralan. Para naman madali siyang makamonitor palagi. Tignan natin kung anong klase kang tao. Pero ang ama na laging nagmamahal sa kanya. Sa pagkakataong ito ay tumanggi. May iba pang kailangan gawin si Mei Chenyu. Ngumiti si Gu Wanyan. Nagsimulang magpakamalambing. Sa napakaraming taon na ito, ako lang mag-isa ang pumapasok at umaalis sa paaralan. Nakikita ko ang iba na may kasama, nakakainis. Minsan naisip ko na, sana may kuya na pwedeng mag-alaga sa akin. Totoo ngang napalambing ang tingin ni Gu Tinghui. Agad niyang sinunggaban ang pagkakataon. Hayaan mo siyang samahan ako, ha? Mahal kong tatay. Sa kabila nito, nakalma si Gu Tinghui. Pero kalahati lang ang kanyang pagkalma. Hayaan mo siyang sunduin at ihatid ka araw-araw. Huwag na nating pag-usapan pa ang tungkol sa pag-aaral. Lumabas si Gu Wan'er mula sa tea house. At nakita kanya sa sala. Agad siyang tumakbo papunta sa iyo at sumigaw. Narinig mo ang tunog at agad na lumingon. Si Gu Wan'er ay nag-isip na magsalita. Ngunit nang makita ang iyong nag-aalab na mga mata, bigla siyang napatigil. Ang kanyang mukha ay hindi maikakailang namula. Ngunit ikaw ay tahimik na nagsalita. Ginoo, mayroon bang utos? Agad niyang inilipat ang tingin. Pero sa loob, nagmamakaawa siya. Huwag ka nang tumingin. Mabibighani si Mrs. Nag-aso si Gu Wan'er at naglinis ng lalamunan. Para itago ang pamumula sa mukha. Iniwan ang isang pahayag. Huhu, kailangan mo akong sunduin at ihatid sa paaralan araw-araw mula ngayon. Pagkatapos niyang sabihin yon, nagbigay siya ng senyales gamit ang daliri na parang sinasabing tutok ka sa akin. Pagkatapos ay umalis siya ng may estilo. Naiwan kang nag-isa sa lugar na yon, naguguluhan. Ano bang sinabi niya kanina? Sa mga sandaling yon, tumawag si Gu Tinghui. Matapos mong sagutin ang tawag, doon mo lang naintindihan ang lahat. Kaya pala, ito ay benepisyo na nakuha ng asawa mo para sa'yo. Naisip mo na araw-araw ay maaasikaso mo ang asawa mo. Talagang sobrang saya mo sa loob. Ngunit hindi ka makapagpasaya ng matagal. Bukas na ang press conference. Kailangan mo nang maghanda agad. Ngunit hindi mo inaasahan. Isang malaking balak ay tahimik na nagbubukas para sa'yo. At si Mei Xiaofeng ay tumatawag sa mga media isa-isa. Ito ba ang Oriental Media? Mayroon akong isang nakakagulat na balita tungkol sa pinakamayamang tao. Tiyak na magiging trending ito. Bukas ng umaga, alas 9. Magkikita tayo sa Jinyin Building. Ilang tawag ang kanyang ginawa. Matagumpay siyang nakapag-ayos sa 5 media. Binaba ni Mei Xiaofeng ang tawag. Nakatago ang nakangising galit sa mukha niya. Kuya, handa ka na ba sa malaking regalo na ibibigay ko sa iyo? Sa tuwing naiisip ko na bukas, mawawala ang pangalan mo. Sobrang excited niya na nakakain siya ng 3 mangkok ng kanin. Hindi siya nakatulog buong gabi. Kinabukasan ng maaga. Nakatayo si Mei Xiaofeng sa Jinyin Dasha. Nang dumating ang 5 media sa tamang oras, agad siyang nagsimula ng kanyang pagganap na parang isang superstar. Ginawa kanyang isang taong salot na nananakit sa ina, at isang basura na kapatid na lalaki. Agad na nagalit ang mga media. Anong klaseng mata meron ang mayamang ito, na nag-ampon ng ganitong uri ng salot? Agad na nagkunwari si Mei Xiaofeng na labis na nagdadalamhati. Hindi dapat sisihin si Ginoong Gyu. Sobrang mahusay lang magtago ng tunay na pagkatao ng kapatid ko. Mula pagkabata pa lang ganyan na siya. Si Ginoong Gu ay nalinlang din. Kahit mamaya ay magkakaroon pa ng press conference. Aaanunsyo na siya ang magiging tagapagmana. Pag sinabi na ito, hindi na makapagpigil ang mga mamamahayag. Paano nangyari na ang ganitong tao ay naging tagapagmana ng pinakamayaman? Sinamantala ni Mei Xiaofeng ang pagkakataon. Kaya talagang hindi ako mapakali. Kaya't humihingi ako ng tulong mula sa inyo. Sabay-sabay siyang nagdala ng grupo mula sa mga empleyadong nauna niyang inihanda. At sumingit sa venue ng press conference. Matapos maayos ang lahat, lumiko siya at naghanda ng tumakas. Sino ang mag-aakalang pagdating sa bulwagan? Ay nakita kang dahan-dahang lumalapit. Nataranta si Mei Xiaofeng at nawala ng ulirat. Lumingon siya at nag-isip na tumakbo. Ngunit sa susunod na segundo, may isang boses na umabot mula sa likuran. Ikaw nga talaga. Sabi ni Gu Tinghui habang sumusunod mula sa likuran. Nakita ito, si Mei Xiaofeng ay pilit na nagpakita ng isang ngiti na mas pangit pa kaysa sa pag-iyak. Ginoong Gyu, kapatid, ang galing ng pagkakataon. Talagang swerte. Hindi naman weekend ngayon. Bakit hindi ka pumasok sa paaralan? Ginagawa mong magtaka ka na parang hindi mo alam. Para sa press conference na ito, pati ang paghatid kay Gu Wan'er sa paaralan ay tinanggihan mo. Alam na alam ito ni Gu Tinghui. Bigla kang nagbago ng takbo. Hindi ka naman nagka-class, di ba? Ang salitang ito ay agad na nagdulot ng atensyon ni Gu Tinghui kay Mei Xiaofeng. Si Mei Xiaofeng ay agad na naguluhan. Anak, anong sinasabi mo? Paano ako makakataka sa klase? Para hindi masira ang imahe ko kay Gu Tinghui. Agad siyang nagsinungaling ng pilit. May sakit ako, humingi ng leave. Naghahanda ng umuwi. Bigla kang magpapakita ng paggalinga sa kanya bilang mabuting kuya. May sakit ka. Malala o hindi. Patuloy na tumanggi si Mei Xiaofeng. At saka nagmamakaawa pa. Siguro sobra siyang nagtatrabaho sa bahay. Napagod ang katawan niya. Ngumingiti ng may pag-isip tumango. Pero sa susunod na segundo, diretsyo niyang ibinato ang nakamamatay na atake. Pero, ang daang ito ay kabaligtaran ng pauwi. Paano ka napadpad dito? Ngayon, talagang mapapahamak si Mei Xiaofeng.
Bago pa siya makabuo ng bagong dahilan. Walang pag-aalinlangan, sinunggaban mo ang pagkakataon. Bigla kang bumangga sa iyong hita. Nagkunwari kang naisipan mo na. Naiintindihan ko. Kapatid, sinadya mo bang dumaan dito para makita ako? Si Mei Xiaofeng na nahuli sa kanyang lihim ay halatang naguguluhan na. Ngunit ayaw niyang aminin ito. Kuya, ano bang sinasabi mo? Habang sinusubukan niyang magpanggap na walang alam, ikaw ay patuloy na humihigpit sa kanya. Alam ko na ikaw ay. Nakikita kong sobrang nag-aalala si Mei Xiaofeng, parang lalabas na ang mga mata niya. Ngunit bigla kang nagbago ng usapan. Alam mo na may press conference ako ngayon. Nandito ka para suportahan ako, di ba? Hindi na sayang ang pag-aalaga mo sa akin. Sobrang naantig ako, kapatid. Hawak mo ng mahigpit ang kanyang balikat. Pinupok niya ng malakas hanggang ubo siya ng malakas. Ang mukha niya ay puno ng saya at paggalang bilang magkapatid. Sa sandaling ito, hindi makakawala sa bibig ni Mei Xiaofeng kahit isang salita. Nang hihintay na may kaba, tinignan niya si Gu Tinghui sa gilid. Kailangan niyang pilit tanggapin ang alok. Kahit na inampon ka ni Ginoo Gu. Pero tayo pa rin ang magkapatid. Dapat lang. Tinitignan ang lalim ng pagkakaibigan ng magkapatid. Lalong naging masaya si Gu Tinghui. Xiaofeng, may puso ka. Nang ma-approve ka ng boss, biglang nawala ang kaba ni Xiaofeng. Tumaas ang buntot niya sa langit. Kuya, magmadali ka na sa meeting. Umalis na ako. Ngunit hindi mo siya bibigyan ng pagkakataong makaalis ng buo. Diretso kang lumingon at tiningnan si Gu Tinghui ng may sinseridad. Dumating ang kapatid mula sa malayo. Gusto kong isama siya sa press conference, okay lang ba? Agad na tumango si Gu Tinghui ng walang pag-aalinlangan. Sa nakita, hindi mo binigyan si Mei Xiaofeng ng pagkakataong lumaban. Hinila mo siya papasok sa gusali ng walang awa. Walang ibang daan na matutunan. Si Mei Xiaofeng ay napilitang sumunod. Ngunit hindi niya maikontrol ang pagngiti ng kanyang mga labi na may masamang kasiyahan. Sa totoo lang, naihanda na ang bitad. Hindi niya alam na lahat ng ito ay nasaksihan mo. May malamig na tawa kang umuusbong sa iyong isip. Gusto mo bang makapanood? Ngayon, hayaan mo akong ipakita sa iyo ang lahat. Matapos mabasa ng host ang pambungad na salita, diretsong ihahayag ang pangunahing balita. Ngayon, ang group ni Gu Tinghui ay mag-aanunsyo ng isang mahalagang balita. Pagkatapos magsalita, lahat ng ilaw ay nakatutok kay Gu Tinghui. Kalmado siyang lumapit sa mikropono. Nagpasalamat siya sa mga media sa pagdaraos ng press conference na ito ngayon para ipahayag ang aking anak na lalaki. Nang sinabi ito, agad na nagulo ang media sa ilalim. Dapat mong malaman na si Gu Tinghui ay isang tunay na mayaman. Matagal nang malinaw sa publiko ang kanyang kayamanan. Si Madam Gu, si Liu Wanqin, ay kilalang ambasador ng kawanggawa. Bagamat matagal nang protektado ng husto ang kanilang anak. Alam ng lahat na babae ang anak nila at ngayon lang may lumitaw na anak na lalaki. Biglang may anak na lalaki na lumitaw mula sa kawalan. Habang lahat ay abala sa kanilang mga haka-haka. Muling nagsalita si Gu Tinghui. Huwag kayong magkamali. Ang anak na ito ay inampon ko. Matapos ang detalyadong paliwanag, doon lamang naintindihan ng mga media. Matapos malaman ang iyong tunay na pagkatao, mas puno ng paghanga ang mga tingin ng lahat kay Gu Tinghui. Ang pangunahing mayaman ay nakapag-ampon ng isang kabalyerong bayani na nagsakripisyo upang iligtas ang tao. Napakalaki ng pananaw niya, parang walang katapusan. Pagkatapos, niyayakap ni Gu Tinghui ang iyong kamay at itinuro ka sa tabi niya. Ni Chenyu, magsalita ka na, kaibigan. Biglang nakatutok ang lahat ng kamera sa iyo. Kumusta, lahat? Ako si Mei Chenyu, ang anak na inampon ni Ginoong Gu. Ang aking tunay na ama ay nagbuwis ng buhay para iligtas ang iba. Ang lahat ng pasanin sa pamilya ay napunta sa mahina kong ina. Nang malaman ito ni Ginoong Gu, nagpasya siyang ay ampon ako. Labing-labing akong nagpapasalamat sa kabutihan ni Ginoong Gu. May dalawang patak ng luha na lumabas mula sa iyong mga mata. Bigla kang tumayo. Malalim na yumuko ka kay Gu Tinghui. Sa tingin ni Gu Tinghui sa iyo, parang isang artista na puno ng pagmamahal. Anak, sa hinaharap magiging ama na ako sa iyo. Dapat sana ito ay isang mapagmahal na eksena ng magulang at anak. Ngunit biglang may nagtanong sa oras na yon. Ni Chenyu, maaari ba kitang tanungin ng ilang tanong? Inangat mo ang kamay mo at pinunasan ang luha sa mata, saka umupo ng dahan-dahan. Sa loob, nagtatawanan ng malakas. Sa wakas dumating na siya. Pwede bang magtanong? Nabalitaan ko na ang plano ni Ginoo na ampunin ay ang iyong nakababatang kapatid. Yung pagkakataon na yon ay pilit mong kinuha mula sa iyong sariling nakababatang kapatid. Tama ba? Ang matinding tanong na ito ay biglang bumagsak ng matindi. Biglang naging tahimik ang buong lugar. Lahat ng mga mata ay nakatutok sa iyo na parang mga spotlight. Nakatago sa likod ng entablado, si Mei Xiaofeng ay labis na nasasabik na parang gusto ng tumalon. Sa kanyang isipan, siya ay sumisigaw ng baliw. Nang marinig ang tanong na ito, sigurado akong pawis na pawis ka na. Mabuti pang maghintay na lang sa kamatayan. Ngunit bilang taong sangkot, ikaw. Sa kanyang mukha, walang kahit anong takot. At ang kanyang labi ay tila may kakaibang ngiti. Napakagandang tanong. Tamang-tama, pagkakataon nito. Para pasalamatan ang isang tao. Pagkatapos sabihin yon, bigla kang tumayo. At mabilis na naglakad patungo sa likod. Hinatak mo si Mei Xiaofeng na nagtatago at nanonood. Direktang hinila palabas sa entablado. Sa oras na ito, si Mei Xiaofeng ay puno ng takot at pagkalito. Anong ginagawa mo? Sumama ka sa akin. Namumula ang mga ugat sa likod ng kamay mo. Gamit ang lakas na hindi pwedeng pagtanggi. Mahigpit mong pinipilit siyang nakalapat sa iyong pangunahing pwesto. Kasunod niyan, kinuha mo ng mariin ang mikropono. Ang mga mata ay puno ng damdamin. Ang pinakagusto kong pasalamatan ay ang aking nakababatang kapatid na si Mei Xiaofeng. Tulad ng sinabi ng kaibigan nating mamamahayag kanina. Si Ginoong Gu ay unang nag-isip na ampunin. Talagang ang aking kapatid na si Xiaofeng.
Nang marinig ito, naguluhan ang buong paligid. Walang nakakaisip na ikaw ay mangahas na aminin ito sa harap ng pambansang media. Ngunit bigla kang nagbago ng usapan. Na direktang binago ang pananaw ng lahat ng naroroon. Bigla mong itinaas ang boses. Ngunit ang kapatid ko ay napakamaunawain. Napakamapagmahal sa magulang. Siya pa nga ang pinakawalang pag-imbot na tao na nakita ko. Nangyari pa na sa harap ni Ginoong Gyu. Direktang ibinigay ang pagkakataong ito sa anak ng mayaman. Maluwag na ibinigay sa akin. Ang bigla mong papuri ay nakabubulat. Agad na naguluhan ang mga media sa ibaba. Akala nila makikita ang madugong eksena ng mga kapatid sa mayayamang pamilya. Ngunit nagbago ang takbo ng kwento. Ang ganitong kilos ay tahasang nagpapaalam sa lahat na ang pagkakataon sa pag-ampon ay hindi kailanman nakukuha sa agawan, kundi ito ay kusang ibinibigay ng nakababatang kapatid. Kahit na sa harap ni Gu Tinghui ay ibinigay niya ito. Ngayon, ang paratang ng pagnanakaw ay biglang nawala. Sa sandaling ito, si Mei Chaofeng na mahigpit na nakadikit sa upuan ay tuluyang naguluhan. Puno ng mga tanong ang kanyang isipan. Ano ba talaga ang gustong gawin ng kapatid? Ngunit hindi ka mapigilan sa iyong mga papuri. Sa totoo lang, hindi ako nagulat sa ginawa ng kapatid. Matalino siya mula pagkabata. Lahat ng mabibigat na gawain sa bahay ay siya ang gumagawa. Hindi lang siya hindi nahuli sa pag-aaral. Isa pa siyang super estudyante. Lalo ka pang napapaengganyo sa sinasabi mo. Mataas ang kanyang moral na prinsipyo. Pinakamainit ang galit niya sa mga tamad. Naniniwala siyang ang kaalaman ay nagbabago ng kapalaran. Agad niyang ibinigay sa akin ang pagkakataong mag-enjoy. Kailangan talagang pumili ng matibay na pundasyon. Umaasa sa pag-aaral para baguhin ang buhay. Walang labis, walang kulang. Ang kapatid ko ang pinakamabuting kapatid sa mundo. Ang sunod-sunod na matatamis na pang-akit. Direktang bumagsak kay Mei Chaofeng na parang naguguluhan. Kahit na bawat salita ay puri sa kanya. Palagi siyang nakakaramdam na may mali. Kahit na hindi niya man lang makapagbitaw ng kahit anong pagtutol. Para bang gusto niyang tumalon sa harap ng buong bansa at sumigaw. Sira ang ulo ang kuya ko. Hindi ako yung tipo ng mabuting tao na tinitingnan ang pera na parang dumi. Habang tinitingnan mo ang maputla at maputlang mukha ni Mei Chaofeng, sa puso mo para kang nakatatawa ng malakas. Mahal kong bunso. Hindi ka ba ang tipo ng palaging nagkukunwaring inosente at nagsasabi ng kabaligtaran? Ngayon, tutulungan kita na patayin ang kanyang karakter. Sa totoo lang, sinadya mong ilabas ang oras at lugar ng press conference. Ginawa mo ito para mahuli siya. Pati na rin ang paghintay ng maaga para mahuli siya. Pinilit siyang umakyat sa entablado. Lahat ito para sa perpektong pagtatanghal na ito. Talagang pinilit mong gawing isang perpektong tao ang kanyang reputasyon. Sa hinaharap, kailangan niyang panatilihin ang makintab na anyong ito. Tiyak na tiisin niya ang lahat ng hirap. Sa katunayan, ang mga hinihingi ng tao sa mabuting tao ay labis na mahigpit. Ang masamang tao na gumawa ng kabutihan ay tinatawag na nagbabalik loob. Ngunit ang mabuting tao, kahit na bahagyang madumihan, ay naghihintay ng walang hanggan na kaparusahan. Umiti ka habang tinitingnan ang lahat. Talagang labis akong nagpapahalaga sa kabutihan ng aking kapatid na nagbigay daan. Mayroon bang ibang katanungan ang lahat? Sa oras na ito, nagtinginan ang mga media sa ibaba. Lalo na ang ilang mga mapanlikhang media na lihim na tinawag ni Mei Chaofeng. Naghanda sila ng maraming matitinding tanong. Balak nilang durugin ang iyong mapagkunwaring maskara sa harap ng lahat. Ngunit hindi nila inasahan na ang iyong perpektong paliwanag ay bumagsak. Lahat ng mga tanong ay naging basurang papel. Ngunit ang grupong ito ng mga matagal nang nasa industriya ay nakaisip pa rin ng isang malaking hakbang. Sinabi mo na ang pagkakataon ay ibinigay ng kapatid. Ngunit hindi mo maikakaila na ikaw ang kumuha sa kanya ng pagkakataong baguhin ang kanyang kapalaran. Wala ka bang kahit kaunting pagsisisi sa iyong puso? Si Mei Chaofeng na dati nalilito, ay biglang lumiwanag ang mga mata nang marinig ito. Agad niyang sinunggaban ang pagkakataon at nagkunwaring kawawa. Basta't makapagkaroon ng masaganang buhay ang kuya ko. Ako na kapatid ay, kahit gaano pa kahirap at kapagod, ang iyong mga labi ay may bahagyang ngiti na mahirap mapansin. Napakabait at maunawain ng iyong nakababatang kapatid. Ang kanyang paraan ng pag-ugali ay tila isang green tea. Agad na nagdala ng malaking pagkakaiba sa inyong dalawa. Mabilis na umusbong ang mga bulong-bulungan mula sa mga tao sa ibaba. Ito ang tunay na pagkakaibigan ng magkakapatid. Sobrang naapi si Mei Chaofeng. Para kay Kuya Gan, handang isakripisyo ang lahat. May Tianyu ay may ganitong kapatid. Para kang usok sa libingan. Sana kahit kalahati lang ng pagka-mature ang meron ang kapatid ko. Sa sandaling yon, ang kahabag-habag na pahayag ni Mei Chaofeng ay biglang naglagay sa sarili niya ng isang banal na liwanag. Hindi mapigilan ni Mei Chaofeng ang ngiti sa kanyang labi. Nakangisi siya. Mabilis na naglalabas ng mapanghamong tingin sa'yo. Parang sinasabi na hindi ka ba matapang. Bakit ngayon ay natakot ka na? Nakita mo ang kanyang mapanlait na tingin. Agad kang nagbigay ng isang mabigat na buntong hininga. Bigla kang tumayo at lumingon kay Ginoong Gu Tinghui at nagbigay ng malalim na bow. Pasensya na, Dad. Hindi ko po kayo kinonsulta at nagdesisyon ako ng mag-isa. Gumukmok ang kilay ni Gu Tinghui. Nangangamba ang mukha. Bago pa man makariak ang lahat, hinawakan mo ng mariin ang kamay ni Mei Chaofeng. Itinaas mo ng mataas sa ulo. Kung ikukumpara sa dakila ng bunsong kapatid, ako bilang kuya ay sobrang makasarili. Ngayon, harap-harapan sa buong online na media. Ibalik ang slot na ito para sa anak ng pinakamayaman. Ibabalik ito ng buong puso kay Mei Chaofeng. Ang ganitong sobrang galing na pagbawi ay agad na nagpasunog sa siit ng buong media. Lalo na kay Mei Chaofeng. Binilad niya ng malaki ang mga mata. Para bang nakakita ng multo, nakatitig ng matindi sayo. Nabaliw ka na ba? Dahan-dahan tumango siya. Punong-puno ng sakit at pagdurusa. Seryoso ako. Ang nakatatandang kapatid ay parang ama.
Walang dahilan para pahirapan ang nakababatang kapatid. Tungkol sa mahirap na daan ng pag-aaral. Hayaan mong ako ang humakbang para sa'yo. Nang banggitin ang salitang pag-aaral, sadyang binigyang diin mo ang pagbigkas nito. Ang mga salitang ito ay parang sumpa ni Mei Xiaofeng. Isipin mo ang malupit na wakas ng anak ng mayayamang pamilya sa nakaraang buhay. Bigla siyang nag-react. Ang maampon ng pinakamayamang tao ay parang isang bitad na nakamamatay. Kailangan lang mag-aral ng mabuti para makatawid sa huli. Hindi ako mag-aalaga ng pamilya. Gusto kong mag-aral. Biglang itinulak ni Mei Xiaofeng ang iyong kamay na parang na-electrocute. Muling mabuhay. Nahihirapan siyang makuha ang script ng matalinong estudyante. Paano siya muling lalakad sa daang iyon ng kamatayan? Kahit na anong mangyari, hindi na mangyayari. Ang kanyang matinding reaksyon na parang umiiwas sa salot ay nagdulot ng pagkalito sa lahat ng tao sa ibaba. Mabilis, samantalahin mo ang pagkakataon. Magpanggap na may malasakit ka. Anak ko, huwag ka nang magpakaipal. Si Ginoo Gu ay ang pinakamayamang tao sa buong bansa. Ang mapalaking anak sa kanya ay isang napakabuting bagay. Nang marinig ang sinabi mo, lahat ng mga mamamahayag ay sumasang-ayon. Makapag-alaga bilang anak ng mayaman. Hindi ka na mag-aalala sa pagkain at damit sa buong buhay mo. Ang daang-daan na hindi mata mo kahit na magpasabog ang iba. Itong batang ito ay sadyang nagtutulak palabas. Nabigla rin si Mei Xiaofeng na sobra ang reaksyon niya. Huminga siya ng malalim. Piliting ibaba ang boses niya. Kuya, seryoso ako dito. Matagal nang nakaplano ito. Paano mo magagawa ang ganitong pagbabago-bago? Sa ganitong paraan, malaki ang hindi paggalang mo kay Ginoo Gu. Para makaiwas sa problemang ito, hinayaan pa niyang ilabas ang pinakamayamang tao bilang panakip. Makikita mong sobra siyang natatakot sa salitang ampun. Nagpapakita kang nagdadalamhati, habang patuloy kang nagtatanong ng may pag-aalinlangan. Kapatid, kailangan mong pag-isipan ito ng mabuti. Ito na ang tanging pagkakataon mo para makatawid sa ibang antas. Si Mei Xiaofeng ay matigas at ayaw bumitaw. Naisip ko na ito ng mabuti. Walang kailangan pang magpayo. Huminga ka ng malalim. Kung ganon, sana hindi ka magsisi sa hinaharap. Biglang tumayo ng tuwid si Mei Xiaofeng. Walang pagsisisi. Maaari akong manumpa sa lahat ng media na narito. Pagkatapos ng kanyang mga salita, tuwang-tuwa ka sa loob. Ito ang hinihintay mong pagkakataon. Simula ngayon, hindi na makakapag-iyakan ang batang ito tungkol sa pag-aampon at pagkuha ng pwesto. Sige na nga, maaaring igalang ng kuya mo ang pagpili mo. Ikaw ay nakangiti ng walang magawa, nakabuka ang mga kamay. Mas epektibo ang ganitong masakit na kilos kaysa sa 1,000 salita. Ito ay hayagang nagsasabi sa buong mundo. Hindi ikaw ang kumuha ng kanyang buhay, kundi siya mismo ang ayaw mabuhay. Pagkatapos niyan, agad kang humarap. Napakabait na bumaba ang ulo kay Gu Tinghui. Kamakailan, nagalit ang anak ko. Pakiusap, patawarin niyo siya. Maluwag na inalis ni Gu Tinghui ang kanyang kamay. Mahalaga ang ugnayan ng magkakapatid. Natural na nauunawaan ito ng tatay. Pagkatapos, muling ibinaba mo ang iyong tingin sa mga tao sa ibaba. Mga kaibigan sa media, mayroon pa bang mga katanungan tungkol dito? Tahimik ang buong lugar. Yung mga dating matitigas na ulo, ngayon ay naging tahimik na lahat. Tila walang kahit isang puwang na mabuksan dito. Itong mga matandang fox ay nag-isip. Agad nilang inilipat ang baril patungo sa pinakamayaman. Ginoong Gu, maaari ba kaming magtanong sa inyo? Sa harap ng atake ng media, ipinapakita ni Gu Tinghui ang kanyang aura bilang pinakamayaman. Matatag na tumango siya bilang pagtanggap. Ngunit kasunod nito, isang sobrang matalim na tanong ang matinding tinamaan sa mesa. Ginoo Gu, narinig namin na plano mong gawing tagapagmana ang iyong ampon. Sa ganitong kalaking imperyo ng negosyo, talaga bang pinagkakatiwalaan mong ipasa ito sa isang dayuhan? Nang humupa ang tunog, kitang-kita sa mukha ni Gu Tinghui ang madilim na ekspresyon. Ito ang direktang pagkuha mo sa mikropono. Pasensya na, ako na ang sasagot sa tanong na ito. Bago pa ako ampunin. Para sa akin, ang tatlong salitang Gu Tinghui ay parang kulog sa tenga. Isa siyang mayaman. Dapat ay nakatataas siya sa lahat. Isang presensya na hindi maabot. Ngunit ang katotohanan ay ganap na binago ang aking pagkakaintindi. Namumula ang iyong mga mata. Ang tono ay may halong katotohanan at kasinungalingan. Pinilit na gawing isang madaling lapitan. Puno ng pagmamahal na mabuting tao si Gu Tinghui. Para sa inyo, siya ang pinakamayamang tao na hindi maabot. Ngunit para sa akin, siya ay isang mapagmahal na ama, na nagpatuloy ng aking nawawalang pagmamahal ng ama. Itinuturo mo ang malaking screen sa likod, na may malakas na boses. Ang press conference na ito para sa aking paglilinaw ay isang matibay na patunay na hindi niya ako itinuturing na estranghero. Kaya't ang iyong nakakatawang tanong ay hindi talaga umiiral. Pagkatapos ng makapangyarihang at makabagbag damdaming talumpati, ilang emosyonal na babaeng mamamahayag sa ilalim ng entablado ay biglang napaiyak sa harap mismo ng lahat. Agad na tumayo si Gu Tinghui ng mariin. Nangunguna siyang palakpak ng buong puso. Magaling. Di na nakapagtataka na siya ang aking mabuting anak na si Gu Tinghui. Sa isang iglap, buong saloobin ay nagkaroon ng palakpakan. Nakasulat sa mga mata ni Gu Tinghui ang labis na paghanga na hindi maipaliwanag. Hindi niya inaasahan. Ang ganitong nakakalito at nakamamatay na tanong ay naresolba mo sa isang perpektong sagot na may mataas na marka. Pati na rin, nakatulong ka sa kanya na makabuo ng isang napakagandang imahe. Habang pinapanood kang muling umangat, si Mei Xiaofeng sa ibaba ay puno ng inggit na tila nagbago ang anyo. Ang kanyang mga mata ay labis na nanginginig. Nagsusumikap na bigyan ng mga senyales ang ilang mga pasaway na mamamahayag. Ngunit ang malamig na tingin ni Gu Tinghui ay tuwirang nakatutok sa mga mamamahayag na abala sa mga tanong. May mali. Ang mga inimbitahang media ay mga pamilyar na opisyal. Paano may magtatangkang magdulot ng gulo sa ganitong okasyon? Bahagyang inilipat ni Gu Tinghui ang kanyang ulo.
at nagbigay ng isang napakalamig na tingin sa kanyang katulong. Naiintindihan agad ng assistant. Dala-dala niya ang ilang mga bodyguard na nakasuot ng itim na parang mga lobo, sumugod sa tao. Nasaan ang mga entrance pass nyo? Wala pang ang mga pass sa pagpasok. Naglalakas loob na pumasok sa bahay ni Gu at magulo. Mga tao, sige. Paalisin niyo ang mga kalaban na ito. Biglang nagkagulo sa lugar. Naupuan ka ng relaxed sa ibabaw. Parang nanonood ng palabas habang binabantayan ang lahat. At mas lalo pang pinapakita ang galit ni Mei Xiaofeng na nakagat ang ngipin. Pero kitang-kita ang pagkakulong niya sa galit na hindi magawa ang kahit ano. Habang hinihila ang mga peking mamamahayag na parang mga asong patay. Muling binangon ni Gu Tinghui ang mikropono. Pwede na kayong magtanong ulit. Bagamat nakangiti siya na parang ang saya-saya. Ngunit kung may sinuman na muling magtatanong ng mga tanong na may masamang intensyon, na nag-udyok sa relasyon namin ng aking ama, hindi ako magdadalawang isip na tumugon. Ang tinig ay napakababa. Ngunit nagdulot ito ng panginginig sa lahat ng naroroon. Anong kalokohan ito? Ito ay isang nangungunang higanteng may halaga na bilyon. Sino ang may gustong mamatay at mang-istorbo sa kanya? Sa isang iglap, tahimik ang paligid, maririnig ang pagbagsak ng karayom. Lahat ng mamamahayag ay mahigpit na pinipigilan ang kanilang mga bibig. Natatakot na makapagbulalas ng kahit isang salita. Sa pagtingin, walang sinuman ang naglakas loob na muling magsalita. Agad na umakyat ang host sa entablado upang ayusin ang sitwasyon. Ang press conference na puno ng panganib ay ganap na natapos ng maayos. Tinitignan mo si Mei Xiaofeng na may mukha ng kulay atay ng baboy. Sadyang nagkukunwaring puno ng alalahanin. Ayos ka lang ba? Bakit napakaputla ng mukha mo? Mahigpit na nakapulupot ang mga daliri ni Mei Xiaofeng. Pinipilit na magpakita ng isang ngiti na mas pangit pa sa pag-iyak. Wala akong problema. May bahid ng mahirap na pagtawa sa sulok ng iyong labi. Talaga bang okay ka? Huwag kang magpakatigas. Nakikita kong halos mabasag na ang mga pangil mo. Pati ang mga panga mo namamagana. Agad na nakakuha ito ng atensyon ni Gu Tinghui. Kailangan ba ng sasakyan para dalhin ka sa ospital? Hindi na. Ginoong Gu, matinding umiling si Mei Xiaofeng bilang pagtanggi. Sa oras na ito, siya ay labis na nagalit na parang nagdidilim ang kanyang paningin. Nais lamang niyang umalis sa lugar na ito na nagdulot sa kanya ng kahihiyan sa pinakamabilis na paraan. Dahil tapos na ang press conference. Kailangan ko nang bumalik sa paaralan para mag-aral. Paalam, Ginoong Gu. Si Gu Tinghui, nang makita ito, ay hindi na nagdagdag ng iba pang salita. Lumiko siya. Masaya siyang pinatpat ang iyong balikat. Kakaibang galing mo kanina. Dapat ay huminto ka sa tamang pagkakataon. Dapat mong ipasa ang lahat ng papuri sa iba. Talaga namang malalim ang pag-iisip ng tatay. Sadyang nag-ayos siya ng tao para sanayin ako. Kung hindi, sa ganitong uri ng sitwasyon, hindi ko talaga alam kung paano ito tatapusin. Tama nga ang hinala ko. Nang marinig ang mga salitang ito, biglang lumalim ang ngiti sa mukha ni Gu Tinghui. May lisensya ka ba? Mabilis kang umiling. Nang makita ito, inutos ni Gu Tinghui. Ayusin ko ang isang tao para samahan kang kumuha ng lisensya. Kapag nakuha mo na ang lisensya, bibigyan kita ng isang mataas na klase na sports car bilang gantimpala. Ngunit hindi inaasahan na umabot ang salitang ito kay Mei Xiaofeng na hindi pa lumalayo. Bigla siyang napatigil sa narinig. Halos matumba siya sa kanyang mga paa. Sports car. Si Gu Tinghui ay talagang magbibigay ng isang sports car sa impostor na ito. Ang apoy ng selos sa mga mata ni Mei Xiaofeng ay nag-aalab ng labis. Naaalala ang nakaraang buhay. Matapos ang sumpahing press conference na ito, huwag nang banggitin ang pagbibigay sa kanya ng luxury car. Kahit isang magandang ngiti, hindi niya man lang ibinigay sa kanya. Bakit naman? Mahigpit na nakapulupot ang mga kamay ni Mei Xiaofeng. Ang mga kasukasuan ay umuugong sa pagkapit. At sa kanyang mukha na pinalala ng selos, ay lumabas ang isang napaka-nakakainis na ngiti. Akala mo ba kung makakaiwas ka sa sakunang ito ngayon, ay makakapagpahinga ka na sa pamilya Gu? Mayroon akong 10,000 paraan para gawing impyerno ang iyong buhay. May panahon pa. Samantala, bumalik ka sa villa. Yan he. Gu, Tita Zhang, mabait kang bumati na walang kapintasan. Agad na lumapit si Zhang Ying. Nandito na si Ginoong Yu. Halika, kumain ka ng sariwang prutas. Hindi ka ba kasama ng Ginoo? Sinasagot mo ito ng natural. Nasa opisina siya, abala sa negosyo. Hindi nagtagal. Si Liu Wanqin ay biglang umungol ng malamig. Sinasabi niya ng natural na papa ng isang beses lang. Mukhang may ilan. Talagang iniisip nilang sila ang tunay na may-ari ng bahay. Habang nagsasalita, tumingin siya kay Zhang Ying. Magkano kaya ang gastos nitong prutas na dala mo? Hindi alam ni Zhang Ying kung anong niloloob ng ginang. Kaya tapat lang siyang nagsabi ng presyo. Mga 500 yuan siguro. Nang marinig iyon, ang malamig na tingin ni Liu Wanqin ay direktang tumutok sa'yo. 500. Magbibigay ng discount. Tatanggapin ka ng 50. Kung sakaling tumikim siya sa prutas sa bahay, tandaan mong singilin ayon sa presyo. Ang ganitong hayagang pang-insulto. Diretsong pinanatili si Zhang Ying sa lugar. Nang nasa gitna ng pagdadalawang isip si Zhang Ying, hindi ka man lang nag-angat ng kilay. Nagsalita ka ng kalmado. CJ, yan Gu, tandaan ko yan. Ngunit ang iyong labis na pagsunod ay lalo pang nagpahirap kay Liu Wanqin. Huwag lang puro prutas. Mula ngayon, bawat pagkain na kakainin mo sa pamilyang Gu, kailangan mong bayaran. Gusto kong makita kung paano mo kayang magtagal dito. Sa kabila ng iyong kahabag-habag na 3,000 piso, ang mga sangkap ng pamilyang Gu ay lahat espesyal na supply. Napakataas ng presyo na hindi mo kayang isipin. Pero,
Maaari rin akong magbigay ng diskwento sa'yo. 100 ang singilin ko sa'yo. Walang libreng tanghalian sa mundo. Dapat mo namang maintindihan ang patakarang ito. Si Liu Wankun ay nakatingin sa'yo na may matalim na kilay. Naghihintay siya na makita kang mapahiya. Sa galit ay ibinagsak mo ang pinto at umalis sa tahanan ng Diyo. Ito ang kanyang maingat na itinakdang patibong. Sa huli, ikaw pa rin ay may anyong masunurin at maayos. Sa buong oras, hindi ka man lang nakapagbigay ng kahit isang salita. Ngayon, tila si Liu Wanqin ang hindi na makapagpigil. Pakiramdam niya ang malakas na suntok na ito ay tumama sa malambot na bulak. Sa totoo lang, hindi alam ni Liu Wanqin na sa mga sandaling ito wala kang kahit kaunting galit. At halos napatawa ka na sa sitwasyon. Kumain ng prutas at pagkain ay kailangan ng pera. Kaya maaari kang lumabas at kumain sa labas. Naalala mo ang madilim na mga araw pagkatapos mamatay ang ama. Sa bahay ng mga Lin, 1 linggo kang walang naamoy na karne. Kahit anong masarap. Lahat ay lihim na ipinasok ni Xu Chanxiu sa bibig ni Mei Xiaofeng. Ngayon, ang gastusin sa buhay ay tumaas ng 10 beses. Hindi ka na mamamatay sa gutom. Parang mas masagana pa ang buhay kaysa sa mga Diyos. Walang magawa si Liu Wankun kundi ang tumingin kay Zhang Ying. Ate Zhang, bantayan mo siya. Walang dapat hawakan sa mga bagay dito sa bahay. Hindi siya pwedeng basta-basta humawak. Si Zhang Ying ay labis na nagmamalasakit para sa iyo. Ngunit dahil sa kanyang katayuan bilang isang tagapaglingkod, napilitan lang siyang umiti ng walang magawa. Hanggang sa unti-unting lumayo ang ingay ng mataas na takong ni Liu Wankun. Sa wakas, hindi na nakapagpigil si Zhang Ying. Ginoo Yu, talagang pinahirapan ka niya. Palagi kang sumusunod sa misis niya. Paano pa niya magagawa kang masama ng ganito? Parang wala kang problema kahit anong mangyari. Dahan-dahan siyang umiling. Sa totoo lang, ito mismo ang iyong sinadyang sitwasyon. Ngayon, gaano kakasakit si Liu Wankun sa'yo? Kapag lumabas na ang katotohanan sa hinaharap, ang kanyang pagsalungat at pagsisisi ay magiging napakalala. Agad na sumiklab ang isang bagyo na sumasaklaw sa buong internet. Ang artikulo tungkol sa pinakamayamang tao na nag-ampon ng ulila ay biglang sumikat sa buong internet. Lahat sa internet ay nagmamadaling purihin ang malaking kabutihan ni Gu Tinghui. At ang iyong walang kamali-mali at mataas na emosyonal na pahayag ay lalong nakakuha ng walang katapusang papuri mula sa mga netizen. Samantala, nakatingin si Gu Tinghui sa chart ng stocks na puro pula ang kulay. Ang mga mata niya ay puno ng matinding pagnanasa. Ang maingat na planong pagtanggap sa kamag-anak na ito, hindi lang nagbigay sa kanya ng isang nakasisilaw na imahe, kundi nagdala rin ng isang nakakatakot na tagumpay sa negosyo. Bahagyang itinaas ni Gu Tinghui ang kanyang ulo. Magsimula ulit na gumastos ng pera para bumili ng mas maraming traffic. Para ang apoy na ito ay magpatuloy na sumiklab sa trending topic ng ilang araw. Dapat siguraduhin na malaman ng buong mundo. Mas mabuti sana ay umabot pa ito sa ibang bansa. Nang banggitin ang 3 salitang ito, biglang nagbago ang tingin ni Gu Tinghui. Isang aninag na matagal nang natabunan, ay tahimik na sumulpot sa kanyang isipan. Umalis ang katulong at tumayo. Naiintindihan. Agad akong aksyon. Nang biglang nagsalita si Gu Tinghui at pinigilan siya. I-cancel mo lahat ng schedule ko mamaya. Agad na mag-ayos ng isang mataas na antas na salu-salo. Maghanap ng ilang pinaka-profesional na koponan. Kumuha ng mas maraming material at i-upload ito online. Pagkatapos sabihin ito, dahan-dahang tumayo si Gu Tinghui. Lumakad papunta sa malaking bintana. Tumingin sa abalang tanawin sa ibaba na parang mga langgam. May lumitaw na malalim na pag-isip sa kanyang mga mata. Ang maingat na nakabalot na salu-salo ay hindi lamang upang ipakita ang kanyang perpektong relasyon sa iyong ama. Lalo pang pinagtibay ang kanyang imahe bilang pinakamabuting tao sa mata ng publiko. Ang pinakapayak na layunin ng lahat ng ito ay upang matinding pasiglahin ang taong nasa kabila ng karagatan. Pilitin siyang bumalik sa bansa at makilaho. Kasunod nito, muling sumiklab ang isang online na kasiyahan. Mga maingat na piniling video at larawan ng salu-salo ang lumitaw sa iba't ibang platform. Napakaraming papuri at inggit ang dumagsa na parang alon. Ang bilang ng mga ibinahaging post ay patuloy na tumaas. Ang mga stock ng Gu Group ay tumaas ng husto dahil sa hangin ng kasikatan na ito, na nagdulot ng pagtaas sa lahat ng linya. Ngunit habang ang buong internet ay nagdiriwang, isang peres ng pulang mata ang nakatutok sa nag-apoy na screen ng cellphone. Si Mei Xiaofeng ay nakatingin sa mga papuri sayo na punong-puno ng screen. Ang kanyang mga tampok ay nagiging sobrang inggit na nagbabalukto. Bakit sa nakaraang buhay ay siya ay naging target ng panghuhusga ng lahat? Ngunit sa buhay na ito ay nagagawa mong sumikat sa buong internet sa kanyang balikat. Kahit na nakuha pa niya ang sobrang yaman ng pinakamayaman. Ngayon, biglang pumasok sa isip niya ang isang masamang plano. Agad siyang nagrehistro ng maraming fake na account para sa mga bot. Sa oras na yon, pumasok si Xu Chanxiu ng nagmamadali. Xiaofeng, hindi pa ba niya sinasabi kung kailan magpapadala ng pera? Ngayon, lahat sa internet ay nagsasabi na sobrang close niya sa pinakamayaman. Paano naman niya hindi maibibigay kahit isang bakal? Kailangan na naming ubusin ang laman ng banga ng bigas. Kailangan siyang pilitin na magpadala ng pera sa bahay agad. Isang matinis na boses ng pang-udyok ang biglang pumutol sa ginagawa ni Mei Xiaofeng. Ngunit sa susunod na segundo, isang napakasamang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Agad siyang nagpalit ng mukha na puno ng sakit at pagdurusa. Huwag ka nang mangarap na umaasa sa kanya. Wala siyang balak na mag-iwan ng kahit isang sentimo para sa bahay. Nang lumabas ang salitang ito, si Xu Chanxiu ay nag-aalala at tumatalon. Paano ito posible? Noong nakaraan, tiyak na nangako siya sa akin. Nagsisinungaling lang siya sa'yo. May isang matinding galit sa mga mata ni Mei Xiaofeng. Sobrang nagbubuhos siya ng dumi sa'yo. Pagkatapos ng press conference, narinig ko ito ng personal. Ang pinakamayamang tao ay biglang gustong ibigay sa kanya ang isang dekalidad na supercar. Ano?
Si Xu Chanxiu ay halos mapapikit ang mga mata niya. Ang labis na kasakiman ay agad naging galit na parang isang nagwawala. Nakakross ang mga kamay niya sa baywang. At nagbato ng napakapangit na mga salita sa iyong direksyon. Iba't ibang nakakasukang mura ay lumabas sa kanyang bibig. Nakita niyang tamang-tama na ang pagkakataon. Michu Renji nagkukunwaring nagbibigay ng payo at plano. Walang patunay sa salita. Baka personal mong tawagan siya para alamin ang kanyang saloobin. Habang nagsasalita, natural niyang na-access ang cellphone ni Es Chenxi. Dahan-dahang pinindot ang record button. Nabuo ang tawag. Ang boses mo ay naipadala sa pamamagitan ng alon ng kuryente. Nanay, bakit ka tumawag, may kailangan ka ba? Pagkatapos niyang magsalita, agad na nagalit si Xu Chanxiu at nagmura ng walang humpay. Ikaw na walang utang na loob, isang mapagpanggap na ahas. Nakalimutan mo na ba ang iyong ina? Sa harap ng ganitong walang dahilan na pang-insulto, hindi ka nagalit. Sa halip, nagkunwari ka pang walang alam. Nanay, bakit ganyan ka magsalita sa anak mo? Hindi mo alam ang sitwasyon sa bahay. Lalong nagiging masungit si Xu Chanxiu. Napakatingkad at nakakairita ng boses. Ako at ang kapatid mo, mabuhay na lang sa tulong. Mas mababa pa ang buhay namin kaysa sa mga pulubi sa kalsada. Ikaw pa. Sa bahay ng Gyu, masarap ang buhay. Naisip ba nila ang aming kalagayan? Nakikinig sa sunod-sunod na akusasyon sa telepono. Ang iyong mga labi ay nag-angat ng malamig na ngiti. Hindi mo mapigilang humikbi ng mababa. Nang nag-enjoy ka, hindi mo ako naisip. Ngayon na nahihirapan ka, gusto mo akong gawing yun. Nangangarap ka. Kahit na nararamdaman kong may malakas na takot sa puso ko. Pero nananatili kang magpapanggap na masunurin sa bibig mo. Mama, palagi kitang iniisip. Gumaling na ba ang sugat sa likod mo? Pagkatapos ng gawain ito, agad na nagsimula si Xu Chanxiu ng palabas na nagmamakaawa. Halos masira na ang likod ko sa sakit. Sabi ng doktor, kung hindi ka magpapagamot, magiging paralitiko ka. Basta't hindi mo naman ako pinapansin. Kung magiging inutil ako, mas mabuti pang mamatay na lang. Itong pamilyar na moral na pananakot ay hindi man lang nakagalaw sa iyong puso. Ngunit sa parehong oras, isang napakagandang plano ng paghihiganti. Bigla itong nabuo sa iyong isipan. Agad kang sumunod sa agos. Nanay, huwag kang magbiro. Paano naman hindi ka alagaan ng anak mo? Nanay, sobrang sakit na ng likod ko. Mabuting anak, magbigay ka na lang ng kaunting pera para sa gamot. Nakita na talagang umikot na sa usapang pera. May isang ngiti ng tagumpay sa ilalim ng iyong mga mata. Sinasadya mong humagulgol sa mikropono. Nanay, gusto ko sanang sabihin sa inyo ang totoo. Wala akong gaanong magandang buhay sa tahanan ng mga Gyu. Napakaliit ng aking allowance. Ngayon, talagang wala akong maibigay na pera. Baka pwede kong ipadala sa inyo ang 3,000 bilang emergency. Biglang nagalit si Xu Chanxiu. Sino bang pinapadala mo dito? Dahil dito, agad na tinakpan ni Mei Xiaofeng ang mikropono ng telepono. Lumapit siya kay Xu Chanxiu at sinikap na magpasiklab ng apoy. Nakaalam na ako. Ang kanyang allowance sa isang buwan ay umabot ng 200,000. Tiyak na hindi ito walang batayan. Noong nakaraang buhay, pagpasok niya sa pamilya Gu, kahit hindi siya paborito, hindi kailanman nawala ang 200,000 piso kada buwan na baon niya. Nang marinig niya ito, lubos na naalab ang kasakiman sa puso ni Xu Chanxiu. Nanghiyaw siya ng desperado sa kuryente. Hindi ka man lang mag-isip. Sino ang nagbigay sa iyo ng yaman at karangalan ngayon? Kung hindi dahil sa pagsisikap ko, media ko, maaari kang ampunin ng pinakamayaman. Kung hindi dahil sa kabutihan ng kapatid mo na nagbigay ng pwesto, nasa kanal ka pa rin ngayon, naghahanap ng pagkain. Binalaan kita. Kung hindi ka maglilipat ng 100,000 piso ngayon, maghintay ka at makikita mo. Pagkatapos sabihin yon, biglang naputol ang tawag. Narinig ang tono ng busy sa telepono. Nakasulat sa iyong mukha ang pagdiriin. Talagang ang matandang babaeng ito ay matakaw. Ngunit ang lahat ng ito ay talagang ayon sa iyong kagustuhan. Nakangiti ka habang nagmumurmur. Magpakasawa ka sa iyong kasakiman. Ang iyong mukha ngayon, sa hinaharap ay tiyak na magdadala sa iyo ng matinding kaparusahan. Biglang tumunog ang cellphone ni Xu Chanxiu ng isang malinaw na tono ng abiso. Nagniningning ang mga mata niya. Hindi na mapakali, binuksan agad ang screen. Pero nang makita ang nasa itaas, biglang naging ashi ang mukha ni Xu Chanxiu. Nakalagay doon na nag-transfer siya ng 3,000 yuan. Nang makita yon, si Mei Xiaofeng ay lalong nagalit. 3,000? Kuya, talaga namang nakakahiya ka. Aso ng mayaman. Libo-libo ang gasto sa pagkain bawat buwan. Mas mababa pa tayo sa aso. Galit na galit si Xu Chanxiu, nanginginig ang buong katawan. Itinuro niya ang hangin at nagmura. Mei Qianyu, hayop ka. Huwag kang mag-alala, Xiaofeng. Pupuntahan ko ngayon si Ginoong Gu. Hayaan mo siyang ay ampun ka. Ngunit biglang hinila siya ni Mei Xiaofeng, na may masamang tingin. Huwag kang magmadali. May paraan ako. Sa susunod na segundo, kumuha siya ng cellphone. At mabilis na in-edit ang recording ng tawag. Nakinuha lamang ang mga bahagi na labag sayo, kasama ang screenshot ng transfer. Ipinalabas gamit ang maliit na account online. Para pasiklabin ang usapin, naglagay pa siya ng napaka-emosyonal na pamagat. Ang anak ng pinakamayaman nagwawaldas. Tanging 3,000 lang ang ibinigay sa ina para sa pangangailangan. Sumunod, ginamit niya ang pangalawang account para maglabas ng impormasyon. Sinasabi na ang monthly baon mo ay umaabot sa 200,000. Gamitin ang pangatlong peking account. Gumawa ng iba't ibang peking balita tungkol sa iyo. Matapos gawin ang lahat ng ito, agad niyang kukunin ang 3,000 piso na ipinadala mo. At pagkatapos ay gagamitin ang perang ito para bumili ng traffic para sa peking video na ginawa niya. Sa isang gabi, biglang babagsak ang iyong reputasyon. Ngunit ito ay simula pa lamang. Habang lumalala ang usapin sa publiko, malubhang naapektuhan ng stocks ng Gyu. Biglang bumaba ang presyo ng stocks.
Kahit si Gu Tinghui na laging iginagalang, naitag na hindi niya makilala ang tao. Nang malaman niya ang balita, naging madilim ang mukha niya. Agad niyang pinagawa sa EA team ang hakbang. Agad na nagmaneho kauwi. Pagpasok sa villa, si Gu Tinghui ay agad na lumapit sa iyo. Nakita mo siya ngunit hindi ka nagulat. Dahil matagal mo nang nakita ang mga pahayag sa internet. At nahulaan mo na kung sino ang nasa likod nito. Si Gu Tinghui ay nagtanong ng masinsinan. Tinanong ka ng iyong ina tungkol sa pera. Tapat mong sinagot ito. Matagal na niyang inasahan ang lahat ng ito. Nung narinig niya ang tiyak na sagot, lalong naging masama ang kanyang mukha. Gaano kalaki ang ibinigay mo? May kalmadong mukha ka pa. 3,000. Pero ang dalawang salitang iyon ay tuluyang nagpasiklab ng kanyang galit. Alam mo ba kung gaano kalaki ang gulo na idinulot nito online? Gaano kalaki ang nawalang halaga ng view group? Tatay, wala kang pinagtanggol. Dahil sa ngayon, ang sigaw niya ay napakaangas. Kapag lumabas na ang katotohanan, gaano siya magiging nagsisisi? Sa mga sandaling iyon, dumating din si Liu Wanqin nang nagmamadali. Dito lang nagkaroon si Gu Tinghui ng kaunting katinuan. Pero ang galit sa mata niya ay hindi bumaba kahit kaunti. Ipinasusuma mo pa rin niya sa'yo. Humihingi sa'yo ang nanay mo ng pera. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanging nakayuko ka lang at hindi nagsasalita. Kahit na gusto mong ayusin mag-isa, binibigyan kita ng 200,000 kada buwan. Bakit 3,000 lang ang ibinibigay mo sa kanya? Ang tanong ni Gu Tinghui ay biglang nagpataas sa iyong ulo. Ang iyong tingin ay tuwirang tumama kay Liu Wanqin. Siya ay biglang nag-alinlangan. Agad siyang lumapit at hinawakan si Gu Tinghui. Umupo ka muna at uminom ng tubig. Ang mga mata ni Liu Wanqin ay nag-iwas. Hindi makatingin sa'yo. Noong una, siya ang nagbawas na naging 3,000 na lang. Ngunit si Gu Tinghui ay walang kaalam-alam. Nabalitaan na binigyan ka ng 200,000. Siya ay nagbigay lamang ng 3,000. Sino ang dapat sisihin kundi siya? Matinding sinampal niya ang mesa at sumigaw sa'yo. Kailangan mo akong bigyan ng makatwirang paliwanag ngayon. Si Liu Wanqin ay labis na natakot. Natatakot na sabihin mo ang katotohanan. Ngunit ikaw ay tahimik na nagsalita. Ikinalulungkot ko talaga. Ako ang hindi nag-isip ng mabuti. Makita ang isang tao na lahat ng pagkakamali ay tinanggap. Nabigla si Liu Wanqin. Ngunit ang iyong paghingi ng tawad ay nagpasidhi lamang sa galit ni Gu Tinghui. Anong silbi ng paghingi ng tawad? Sa pagkakataong ito, kakaibang tumayo si Liu Wanqin para sa'yo. Sige na, Tinghui. Huwag kang magalit ng labis. Magbayad ka lang para mapigilan ang balita. At saka, si Mei Tianyu ay tao na ng pamilya Gumayon. Walang dahilan ang kanyang ina para humingi sa kanya ng pera. Nang makita ito, nagtatakang tumingin sa kanya si Gu Tinghui. Yung babaeng laging tinitingnan kang kaaway. Ngayon ay nagsalita pa para sa'yo. Naramdaman ni Liu Wanqin na hindi komportable. Agad na nagdagdag. Ang pinakamahalaga ay maresolba ang problema sa harap. Hindi mo ba ito madalas sabihin? Unti-unting bumaba ang emosyon ni Gu Tinghui. Itinuturo niya sa'yo. Pumunta ka sa kwarto at mag-isip-isip ka ng mabuti. Walang pahintulot mula sa akin. Huwag kang lalabas ng pintuan. Walang kahit isang salitang depensa mula sa'yo. Sumunod na lumingon at bumalik sa kwarto. Tinitingnan ang iyong likod. Naramdaman ni Liu Wanqin ang halo-halong emosyon sa kanyang puso. Pagkatapos ay naglabas si Gu Tinghui ng malaking halaga. Biglang nawala ang mga negatibong komento sa online. Sa parehong oras, si Mei Xiaofeng ay naghahanda ng panoorin ang iyong pagkabagsak at pagkakahiya. At biglang napansin niya na ang lahat ng masasamang salita laban sa iyo ay biglang nawala ng parang bula. Lahat ng videos niya ay na-take down. Hindi siya mapakali at muling in-upload ang mga ito. Ngunit wala nang kahit anong interes o reaksyon. Si Mei Xiaofeng ay nanlalamig sa galit at nanginginig sa inis. Alam niyang ang Gu pamilya ang may gawa nito. Akala ba nila na kayang bilhin ang lahat? Tumitig si Mei Xiaofeng ng may galit. Agad niyang hinila si Xu Chanxiu papasok sa kwarto. Nanay, makinig ka sa akin. Gumawa ka ng video ayon sa mga salitang isinulat ko. Kapag tapos na ang video, tumakbo siya sa platform ng pautang at nangutang ng 10,000 piso ng sabay-sabay. At pagkatapos ay inilagay ang lahat ng pera. Sa video na ito, agad na umusbong ang isang bagong video sa buong internet. Sa video, umiyak si Xu Chanxiu. Hello sa lahat. Ako si Xu Chanxiu, ang tunay na ina ni Mei Tianyu. Lahat ng sinasabi sa internet ay totoo. Totoo, tatanggap ko lang siya ng 3,000 yuan. Ito ang chat record. Totoo rin na may malubhang sakit ako sa likod. Ito ang medical certificate mula sa ospital. Ngayon, ganap ng sumabog. Agad na sumikat sa trending list ang bawat salita. Lubhang nawawala na ang kontrol sa sitwasyon. Nananawagan ang buong internet sa pakikiramay kay Xu Chanxiu. Ang mga paratang laban sa iyo ay patuloy na lumalala. Ang mga pangunahing media ay nag-uunahan sa pag-uulat. Ang init ng issue ay walang kapantay. Unti-unti, napansin ng lahat ang isang sikretong paraan para makakuha ng atensyon. Mula sa mga sikat na personalidad hanggang sa mga hindi kilalang tao. 25 taong gulang, kaya sa isang iglap naging kaaway ka ng bayan. 25 taong gulang, labis na kasalanan. At natatakot na natuklasan ni Gu Tinghui. Sa pagkakataong ito, kahit gaano pa kalaki ang ginastos, hindi may iwasan ang init ng usapan. Ang stock ng Gu ay biglang bumagsak. Sa loob ng isang araw, naglaho ang mahigit 10 bilyon sa stock market. Si Gu Tinghui, na nakaranas na ng maraming pagsubok, ay unang beses na nakaramdam ng kawalang kakayahan. At si Liu Wanqin ay napagtanto rin ang seryosong kalagayan. Dumating siya ng maaga kay Gu Tinghui. Mayroon lang siyang isang layunin. Pigilan siyang makipagkita sa iyo. Alam na niya na umabot na tayo sa ganitong kalagayan. Hindi pwedeng ilantad ang katotohanan. Higit pa rito, ito ang pagkakataon na tuluyang mapalayas ka sa pamilya ng Liu. Mei Tianyu. Pasensya na. Si Liu Wanqin ay nagmumuni-muni. Sige na, talagang napakasama na ng sitwasyon mo.
Hindi na ito magiging mas masahol pa. Matapos magpasya, lumapit siya kay Gu Tinghui at inabot ang kamay para masahihin siya. Nagsabi na ako sa iyo noon, huwag kang mag-ampon ng anak. Ngayon, ayan na ang nangyari. Makinig ka sa akin. Agad na paalisin si Mei Tianyu mula sa pamilya Liu. Maglabas ka ng isang pahayag ng paghingi ng paumanhin. Matatapos na ang usapan na yan. Ngunit biglang hinawakan ni Gu Tinghui ang kamay niya. Matapang na tinitigan siya. Ngayon na iniiwan niya si Mei Tianyu. Ano kaya ang isipin ng mga netizens tungkol sa akin? Hindi ba't ito'y nagpapatunay na hindi ko alam kung sino ang dapat pagkatiwalaan? Sumusunod sa agos. Sasabihin nila na ako ay walang puso at walang prinsipyo. Nagsimula at iniwan. Bumagsak ang reputasyon ng pamilya Liu. Sa oras na yon, hindi na lang bilyon ang mawawala. Ang mga salitang ito ay nagpasindak kay Liu Wankun, nagputi ang kanyang mukha. Nais lamang niyang paalisin ka. Hindi inaasahan ni Jing ang ganitong kalalim. Si Liu Wanqin ay tuluyang nagpanik. Hindi niya pwedeng paalisin. At hindi rin niya mapipigilan. Kaya ano nang gagawin? Nakakunot ang noo ni Gu Tinghui. Isa lang ang paraan. Pagkakasundo ni Mei Tianyu at ng kanyang ina. Nang matapos ang tunog, biglang tumunog ang telepono ni Liu Wankun. Matapos sagutin ang tawag, sabik na sumigaw siya kay Gu Tinghui. Sabi ni Ate Zhang, dumating ang nanay ni Mei Tianyu para sa akin. Agad silang nagmadali pabalik. Samantala, dumating si Xu Chanxiu sa iyong silid. Sa susunod na segundo, lumaki ang kanyang mga mata. Tinitignan ang marangyang dekorasyon sa kwarto. Dito, hawakan mo. Dito, silipin mo. Puno ng walang pag-imbot na kasakiman ang mga mata. Nakatayo ka sa sulok. Matagal bago ka nakapagsalita ng maina. Paano mo magagawa na upload ang video para sa online na pambabastos sa akin? Alam mo ba? Dahil dito, maraming pera ang nawala sa pamilya Liu. Pinagsabihan din ako ng labis. Ako pa naman ang iyong tunay na anak. Paano mo ako nagagawang ganyan? Sa harap ng iyong pagkalumbay at mga tanong. Ngunit si Xu Chanxiu ay walang pagsisisi. Sa halip, nakatayo siya na may kamay sa balakang. Itinuturo ang iyong ilong. Lene, ngayon alam mo na kung ano ang takot. Noong una akong humingi sa iyo ng pera, ano? Nagmukha kang naguguluhan at tumutol. Hindi ba't binigyan na kita ng pera? Agad na nagpakita si Xu Chanxiu ng ekspresyon na parang tanga. 3,000 yuan lang ang gusto mong ibigay sa akin. Mei Tianyu, huwag mo akong bastusin na parang tanga. Lahat ng ito ay dahil sa akin. Biglang nagbago ang kanyang tono. Punong-puno ng kasakiman ang malabo niyang mata. Pero sa huli, anak pa rin kita. May ibibigay akong pagkakataon sa iyo. Kung magbibigay ka lang sa akin ng 20,000 bawat buwan, magpapadala ako ng video para linawin ang lahat. Nang marinig mo ito, nagulat ka agad. 200,000. Saan ako kukuha ng ganitong pera? Nakita kita, punong-puno ng pag-alinlangan. Ngunit si Xu Chanxiu ay umuungal ng malamig. Huwag ka nang magpanggap. 200,000 lang yan. Sobra na akong naging mabait dito. Binibigay sa iyo ng kuya mo ang pagkakataong ito bilang isang malaking may-ari. Hindi mabibili kahit ng bilyong-bilyong pera. Binababala kita. Ito na ang huling pagkakataon. Huwag kang magsisisi. Sa kanyang pangit na mukha. Makaramdam ka lang ng labis na pagkasuklam. Nanay, hindi ako pwedeng sumang-ayon. Nagsabi ng 3 mabuti si Xu Chanxiu na tinanggihan. Kaya ipapakita ko sa lahat. Ikaw, anak na di marunong gumalang. Kinuha niya ang cellphone at agad nag-live. Tara, tingnan nyo. Nakatira ang anak ko sa malaking villa. Gumagamit ng magagandang bagay. Hindi man lang ako binigyan ng kahit kaunting pera para sa gamot bilang isang ina. Sinabi pa niyang mas pipiliin niyang gumastos para sa guro ng musika. Walang kahit isang sentimo na ibinibigay sa akin. Sobrang hirap ng buhay ko. Pinagsikapan kong palakihin siya. At ganito ang naging kapalit. Mabilis na umaagos ang mga komento. Lahat ay mga akusasyon laban sa iyo. Nanonood sa mga banat sa screen. Ngumiti si Xu Chanxiu nang may pagtatangi. Huwag ka nang magpanggap. Nagpanggap na galit at lumapit siya para kunin ang cellphone. Ngunit biglang umiwas si Xu Chanxiu ng reflex. At biglang nagbaling ang mata niya. Kinuha ang cellphone at biglang humiga sa lupa. Ay naku. Suntok na. Tingnan niyo. Sinabi ko lang sa anak ko. Sa kanya ako sinuntok bilang nanay. Hindi na kayang tiisin ng katawan kung ito ang kanyang suntok. Tulungan niyo akong pakiusapan siya. Huwag mo na akong suntukin. Ang galing ng kanyang pag-arte, halos mapanganga ka na. Sayang naman kung hindi ka naging aktor. Kailangan mo lang makipagtulungan sa pag-arte. Saan ba kita sinaktan? Ayaw ko lang na mag-live ka. Huwag ipagsabi ang mga kahihiyan ng pamilya. Halos mamatay na ako sa sakit. Ano pa ang dapat ikabahala sa kahihiyan ng pamilya? Nakita kita, talagang nag-alala ako. Si Xu Chanxiu ay humawak sa kanyang telepono at muling bumulong ng banta. Ano na? Natakot ka na ba? May oras ka pang sumunod sa aking hiling. Nakangiti ka sa loob mo. Ngunit sa labas ay tila naguguluhan at nag-aalala. Wala talaga akong magagawa. Sige na. Nasa nagpapanggap ka pa rin sa akin. Hintayin mo lang. Malupit na binato ni Xu Chanxiu ang salita niya. Pagkatapos ay nagsimula na naman siya sa kanyang palabas. Ay naku. Aking laging likod. Dahil sa kanya, parang naputol na. Parang nasira na Sobrang sakit. Habang siya ay gumugulong sa lupa, ay profesional pa rin nagtaas ng cellphone. Upang matiyak na makikita ng mga netizen ang kanyang masakit na ekspresyon. Nakatingin ka sa kanya sa lupa. At wala ka nang magawa kundi lumapit pa. Malamig ang lupa. Mag-usap tayo ng maayos. Hinawakan mo siya. Ngunit bigla niyang itinulak ang kamay mo. Nagsimula siyang umiyak ng malakas. Ay naku. Oh, Lin. Tingnan mo ang iyong mabuting anak. Ganito siya sa akin.
Wala siyang utang na loob. Gusto mo bang patayin ako bilang isang ina? Sa kanyang pagtatanghal, biglang dumami ang tao sa live stream. Sobrang dami ng mga mensahe sa screen. Lahat sila ay nagagalit at sinasabing hindi ka marunong rumespeto. Isa kang masamang tao. May ilan pang diretsong tumawag sa pulis. Gustong ipasok ka sa kulungan. Samantala, dumating si Gu Tinghui at Liu Wanjin. At nakita rin nila ang live na ito. Nakatitig si Liu Wanjin na may nakabuhol na noo. Sino bang ina ang nangunguna sa pang-aabuso sa anak? Nabaliw na ba siya? Kahit siya na palaging may mataas na kalidad ay hindi na nakatiis na magmura. Dahil hindi lang ito nakakaapekto sa iyo, kundi pati na rin sa buong pamilya Gu. At si Gu Tinghui ay tahimik sa tabi. Ngunit ang sikat ng araw ay tila napakalungkot. Nakita na niya ang napakaraming ganitong makasarili. Mga ganid at hangal na tao. Ngunit ang tanga na ito ay pinili pang palakihin ang sitwasyon. Nadadamay ang pamilya Gu. Nagdudulot ito ng pinsala sa kanyang reputasyon at ari-arian. Ang hangin sa loob ng sasakyan ay biglang naging malamig. Natatakot ang driver at pinipilit niyang ay full throttle. Habang si Mei Chaofeng naman ay nakangiti at hawak ang cellphone. Halos tumatawa na siya hanggang mata ay napapaluha. Yung eksenang ito ay nagpapasaya sa kanya buong buo. Kuya, ngayon ay isang makasaysayang kasalanan ka na. Habang binubulong niya, patuloy siyang naglalaro sa live stream para magbigay ng ritmo. Lalong naging mas nakakatakot ang ngiti sa mukha mo. Kuya, hindi ka na makakabangon sa buhay na ito. Nakikita ni Xu Changxiu na milyon-milyong tao ang tumutulong sa kanya na siraan ka. Kahit may nagdudulot pa ng donasyon. Mas nagsusumikap pa sa pag-arte. Ang buhay ko ay napakasama. Namatay ang lalaki. Hindi marunong gumalang ang anak. Mas mabuti pang mamatay na ako. Habang gusto pa niyang makakuha ng kaunting simpatya, biglang dumating si Gu Tinghui at ang kanyang grupo sa pintuan. Isang sigaw niya. Tama na. Ang kanyang otoridad ay nagdulot ng takot kay Xu Changxiu. Nagpakita siya ng kaunting pagkabahala sa kanyang mukha. Sandaling nalimutan na nag-acting pa ako. Nang makita yon, agad kang lumapit at humingi ng tawad. Yan Gu, pasensya na. Parang lalo kong pinabayaan ang sitwasyon. Tumingin sa iyo si Liu Wankun na may hindi maipaliwanag na kahulugan. Pagkatapos ay malamig na tumingin kay Xu Changxiu sa sahig. Samantalang si Gu Tinghui ay direktang nag-utos sa mga tao. Inakay niya mula sa lupa. Nandito si Gu Tinghui. Kahit na mas naging mainat si Xu Changxiu, pero mahigpit pa rin niyang hawak ang cellphone. Hindi talaga huminto ang live. Naalala niya ang paalala ni Mei Chaofeng. Hindi pwedeng huminto ang live. Nang naisip niya ito, nilinis niya ang lalamunan. Nagsalita kay Gu Tinghui. Ginoong Gu, nandito ako ngayon hindi para makagulo, kundi dahil sa anak kong ito. Talagang labis akong nasasaktan. Ang sakit sa aking likod ay bunga ng pagod sa pagtatrabaho para sa pamilya. Bakit ako nagtatrabaho? Hindi ba't para sa pamilyang ito? Para alagaan siya ba? Sa huli, ganito siya nagbabalik sa akin bilang ina. Sabi niya, habang nagpapakita ng lungkot, parang ikaw talaga ay isang napakasamang anak. Ngunit ang mga salitang ito ay direktang nagpatawa kay Liu Wankun. Isang batang nasa 10 taong gulang pa lamang. Paano kanya dapat gantihan? Sa harap ng tanong, si Xu Changxiu ay matatag na tumutol. Kung hindi ako walang magawa, hindi ko sana hihingin ang pera sa kanya. Hindi naman ang pera ang layunin ko. Gusto ko lang siyang turuan ng mabuti. Hindi pwedeng maging isang malamig at makasariling tao. Nang marinig niyang pinaganda niya ang paghihingi ng pera bilang edukasyon, halos masuka si Liu Wankun sa masamang sitwasyon. Kung hindi makakakuha ng pera, mag-upload ka ng video at mag-livestream para siraan siya. Hindi ito edukasyon. Ito ay gustong sirain siya ng tuluyan. Ngunit si Xu Changxiu ay patuloy na nagtatalo. Yan Gu, paano mo naman nasabi yan? Anak ko siya sa kabila ng lahat. Paano ko naman maisip na sirain siya? Halos hindi na maitatago ni Liu Wankun ang kanyang pagkasuklam. Kahit na gusto mong turuan siya. Pero siya ay tao na ng pamilya Gumayon. Hindi mo na kailangang magpakasigasig para makipag-ugnayan. Sino ang mag-akalang si Xu Changxiu ay matatag sa kanyang paninindigan? Isa na siyang tao ng pamilya Gu. Pero hindi pa rin mababago ang katotohanan na siya ang tunay kong ina, di ba? Mayroon akong mga problema. Dapat lang natulungan niya ako, hindi ba? Nang marinig mo ang salitang tunay na ina, napapangisi ka sa loob. Sa nakaraang buhay, ang bait-bait mo talaga. Hindi mo pa rin napansin ang masamang biyanan na ito. At si Xu Changxiu na walang hiya, nagsasalita ng ganito. Ganap na nilalabag niya ang hangganan ni Liu Wanqing. Isa lang siyang bata. Saan mo siya pinapapunta para kumita ng pera? Nang marinig ito, biglang tumawa si Xu Changxiu. Ginoong Gu, huwag kang magbiro. Wala siyang pera sa pamilya Gu. Baka ang pinaka hindi kulang ay pera. Pero siya, kumuha lang ng 3,000. Talagang nanalamig ang aking puso. Hindi na nakatiis ang walang hiya na si Liu Wankun. Sumigaw siya sa kanya. Tama na. Ibinigay na niya sa iyo ang lahat ng pera. Ano pa ang gusto mo? Dito, agad na napansin ni Gu Tinghui ang sitwasyon. Tumingin siya ng matalim. Lahat ng pera. Anong ibig mong sabihin sa ginawa mo? Sa harap ng mga tanong, biglang naguluhan si Liu Wankun. At ikaw ay biglang sumugod. Kasunod ng isang malakas na tunog. Diretso kang lumuhod sa harap ni Xu Changxiu. Lahat ng tao sa paligid ay nagulat sa ginawa mong ito. Pero tumama ka sa kanya ng ilang beses. Nanay, mali po ang anak. Hindi marunong gumalang ang anak. Kung gusto mong saktan o pagalitan, tanggapin ng anak ang lahat. Si Xu Changxiu ay tuluyang nalito sa ginawa mo. Ano ang gusto mong gawin? Hindi ka sumagot. At nagpatuloy ka lang sa pagsasalita. Ang pera para sa iyong gamutan ay hahanapan ng paraan ng anak mo. Ngunit talagang ayaw ng anak mo na humingi tayo ng pera sa pamilya. Habang sinasabi mo ito, itinaas mo ang boses mo. Isang salita, isang pangungusap na sumisigaw. At kapag nagsalita ka, agad kang humihingi ng 10 milyon.
Paano ito magiging maayos? Anong kalokohan ang sinasabi mo dyan? Kailan ko pa nasabi na 1,000,000 ang gusto ko? Naisa nang ipaliwanag ni Xu Changxiu. Ngunit ang boses mo ay ganap na pinapawalang saysay siya. Inampun ako ng pamilya Gu. At tinulungan ang kapatid ko na mag-aral. Malaki na ang naitulong nila sa amin. Hindi tayo pwedeng palaging humingi lamang. Hindi tayo utang ng pamilya mo. Talagang walang puso ang ginagawa mo. Hindi talaga magagawa ng anak ko. Habang nakikita mong nagsasalita ka ng walang kwenta, si Xu Changxiu ay tuluyang nagpanik. Hinawakan kanya at pinagsasampal ng mariin. Bata kang hayop. Subukan mong magsalita pa ng walang kwenta ulit. Hindi ka umatras kahit isang hakbang. Matigas ang ulo mo. Saktan mo na ako. Lahat ng galit mo sa anak mo. Hindi ko talaga magagawa ang pera. CJ, gusto mong tamaan? Hayaan kitang gawin ko. Ngayon ay ituturo ko sa iyo ng mabuti. Agad na ginamit ni Xu Changxiu ang kanyang dalawang kamay. At ginamit ang lahat ng lakas niya. Ang mga sampal ay parang ulan na bumabagsak sa iyong mukha. Mabilis na mamumula at magiging namamaga ang iyong mukha. Ngunit si Xu Changxiu ay tila walang balak huminto. Sa puntong ito, biglang nagsalita si Liu Wanjin ng malakas. Sabi ko na nga ba, may mga tao talagang nagkakalat ng gulo. Akala ko ba ay humihingi ng pera sa pamilya Gu? Kung humihingi ng pera, sabihin na lang ng direkta. Bakit pa kailangang magpaligoy-ligoy? Para lang sa isang gamutan, 1,000,000. Akala nila ba'y bobo kami at maraming pera? Kahit na sinaktan ka, masaya ka pa rin sa loob. Gusto kong bigyan si Liu Fangqin ng malaking papuri. Sasabihin mo pa, mas maganda. Biglang naipinta ni Xu Changxiu siya bilang isang sakim at masamang ina. Nabalisa si Xu Changxiu at agad na huminto. Tumalikod at nag-explain. Hindi po. Lahat ng ito ay pawang pahayag ng batang ito. Hindi ko hiningi ang 10,000,000. Nagsalita na rin si Gu Tinhui. Kung may pinagdadaanan ka, halika, tutulungan kita. Ngunit ang ginagawa mo ay talagang kitang-kita na hindi ka pinaniniwalaan ng lahat. Muli, itinuro ni Xu Changxiu ang daliri sa iyo. Ginoong Gu, huwag kang magpaloko sa kanya. Buwan-buwan ay nagbibigay ka sa kanya ng ganun karaming pera. Lahat ng iyon ay ginagastos niya sa labas. Sa mga nightclub, isang bote ng alak ay umabot ng 10,000. Ngunit ako bilang ina, humihingi sa kanya ng kaunting pera para sa gamot. Nagsinungaling siya na wala siyang pera. Nagbigay lang siya ng 3,000. Parang pinapalayas niya ako na parang pulubi. Lalong nagiging emosyonal siya habang nagsasalita. Sumisigaw habang nakatutok sa'yo. Ganyan siya kahit sa sariling ina. Huwag nang pag-usapan kayo. Si Mei Tianyu ay talagang may masamang asal. Isang likas na masamang tao. Sobra na. Hindi na kayang tiisin ni Liu Wankun. 3,000 yuan lang ang buwanang allowance niya. Ibinigay ko na sa iyo ang lahat, ano pa ang gusto mo? Sa pagsigaw na ito, lahat ay tumahimik. Tumingin si Gu Tinhui sa kanya nang may hindi makapaniwala. Anong sinabi mo? 3,000? Hindi ba't ibinibigay ko sa kanya ang 200,000 bilang allowance bawat buwan? Nakita ang sitwasyong ito, hindi na nagtago si Liu Wanjin. Sinasabi ko sa finance na 3,000 lang ang ibinabayad ko sa kanya bawat buwan. Nang marinig ito, si Xu Changxiu ay hindi makapaniwala. Itinuro niya si Liu Wankun at sumigaw. Imposible, 3,000 lang. Sabi ni Ginoong Gu, 20,000 ang sahod niya bawat buwan. Si Liu Wankun ay hindi siya pinansin. Sa halip, tumingin siya kay Gu Tinhui na may galit na mukha. Talagang mali ang ginawa ko sa bagay na ito. Nahatulan si Mei Tianyu dahil sa akin. At naapektuhan pa ang pamilya Gu sa gulo. Hinamon ni Gu Tinhui si Liu Wankun nang may galit na tanong. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dito? Nawala sa salita si Liu Wankun sa isang iglap. Hindi rin niya inasahan na isang aksyon na ginawa niya nang walang paalam ay magdadala ng ganitong mapait na kapalit sa pamilya Gu. Pinipigil mo ang sakit sa katawan habang tinitingnan si Gu Tinhui. Gumagawa si Madam Gu ng ganito para sa akin din. Biglang nagkaroon ng sobrang pera ang isang mahirap na bata. Malaki ang posibilidad na masama ang kalalabasan niya. Hindi siya nagkamali sa ginawa niya. Lubos akong nagpapasalamat sa kanya. Habang nagsasalita, bigla kang yumuko at tumayo ng diretsyo kay Gu Tinhui. Sa huli, ang mali pa rin ay ang anak. Hindi na ipaalam ng anak sa inyo ng maaga. Kaya nagkaroon ng malaking pagkakamali. Nakita ni Xu Changxiu na kusa kang umamin sa pagkakamali. Agad niyang sinunggaban ang pagkakataon. Ginoong Gu, sa huli, ang pagkakamali ay kay Mei Tianyu pa rin. Nagsinungaling siya at hindi tapat. Ayaw niya sa akin bilang ina niya. Kaya hindi niya sasabihin ang tungkol dito. Tumahimik ka. Biglang napalingon si Liu Wanqin at nagsalita ng matindi. Pagkatapos ay hinawakan kanya at itinayo. Hindi ka nagkakamali. Hindi siya nagkakamali. Siguro kasalanan ko bilang ina. Si Xu Changxiu ay patuloy na itinutulak ang responsibilidad sa iyo. Sino ang mag-akalang si Liu Wankun ay dahan-dahang lumalapit kay Xu Changxiu? Noong una, tayo ang nag-ampon kay Mei Tianyu. Sang-ayon ka rin, di ba? Ngayon, si Mei Tianyu ay tao na ng pamilya Gu. Ako ang kanyang ina. Wala nang kinalaman si Mei Tianyu sa pamilya Lin. At sa kabila nito, ibinibigay pa rin niya sa iyo ang lahat ng kanyang allowance. Mabuti na lang. At saka, nagkasakit ka pero hindi mo tinawagan ang bunso mong anak. Bakit kailangan pang angkinin ang anak na inampon? Sobrang halata naman ng intensyon mo, di ba? Ang mga salitang ito ay talagang nagpatahimik kay Xu Changxiu. Agad na nagising ang mga netizens sa livestream. Tama si Ginang Gu. Noong una, siya ang humiling na adopt siya ng pamilya Gu dahil sa pressure. At saka, binigay ni Mei Tianyu ang buong baon niya sa kanya. Yung ina pa niya, nag-post sa internet at nang babastos ng anak niya. Totoo bang ina niya ito? Hindi ba tayo nagkakamali? Si Mei Tianyu ang pinakahirap. Habang nagbabago ang sitwasyon, si Xu Changxiu ay tuluyang nagpanik.
Yung bunso ko ay nag-aral pa, wala siyang pera, di ba? Iniisip ko, ang panganay ko ay magiging mayaman. Para makatulong ng konti. Wala naman akong ibang ibig sabihin. Habang nagsasalita, biglang lumapit si Xu Chanxiu sa harap mo. Mei Chenyu, ipaliwanag mo sa nanay. Sa mundo, sino ba ang nanay na gustong saktan ang sariling anak? Hinawakan niya ang kamay mo na may pagmamahal. Alam kong mabait kang bata. Siguradong hindi mo sisihin si mama, di ba? Tumingin ka sa kanyang walang hiya na mukha. Pinipigilan ang pagduduwal sa loob. Hindi ka sisihin ng anak. Basta't hindi mo ako sisihin, ayos na. Tulungan mo akong ipaliwanag kay Ginoong Gu at sa iba pa. Walang masamang intensyon si mama. Mukha kang nahihirapan. Alam ko yan. Ngunit ang ginawa mo ngayon ay talagang. Nakita ni Xu Chanxiu ang sitwasyon at agad na nag-isip ng plano. Bigla siyang sumigaw sa kamera na may luha sa boses. Wala akong edukasyon. Isa akong babaeng probinsya. Gusto ko lang na hindi magdusa sa sakit. Hindi ko inakalang ganito karami. Talagang wala na akong magagawa kaya ko ito ginawa. Sobrang sakit ng likod ko. Hindi na ako makakilos sa araw-araw. Nagsimula siyang magwala at magyabang. Pinipigilan ang likod, umuungol at sumisigaw. Ang likod ko. Sakit na sakit talaga kapag sumakit. Agad na nagsalita si Gu Tinghui ng may otoridad. Direktang pinutol ang gulo. Asikasuhin kong dalhin ka sa ospital. Ako ang sasagot sa mga gastusin. Nang marinig ito, agad na nawala ang luha ni Xu Chanxiu. Salamat, Ginoong Gu. Alam ko talagang may mabuting puso ka. Pero biglang nagbago ang usapan ni Gu Tinghui. Si Mei Chenyu ay ngayon ang aking anak. Sa hinaharap, hindi ka na pwedeng lumapit sa kanya. Si Xu Chanxiu ay biglang nag-alinlangan. Hindi na lalapit sa'yo. Di ba sayang ang isang gatasan ng pera? Pero hindi talaga binibigyan siya ni Gu Tinghui ng pagkakataon. Kahit ayaw niya, okay lang. Magpapaabot ako ng legal na proseso. Ang reputasyon at pera na nawala sa atin. Nang marinig ang tungkol sa legal na proseso, natakot si Xu Chanxiu at agad na pumayag. Ngunit sa kanyang isip may mga plano siya. Basta't salita lang ang kanyang pinangako. Wala namang nakasulat sa papel. Hanggat ikaw ay may apelyidong Lin. Siya ang anak ng pamilya ni Lao Lin. Nakita niyang pumayag si Gu Tinghui, agad siyang nagbigay ng utos na paalisin. Ngunit nang makita ni Xu Chanxiu ang mga kakaibang prutas sa mesa ng sala, hindi siya nakagalaw. Hindi pa ako kumakain. Maaari bang kumuha ng ilang prutas? Ngunit parang hindi narinig ni Zhang Jie. Pumunta sa pinto ng may hindi magandang tono. Nandito ang pintuan. Agad na napailing si Xu Chanxiu. Isang amoy maot na yaya. Anong ikaliligaya niya? Pero si Zhang Jie hindi talaga nagagalit. Nasa likod lang niya. Mahigpit na isinara ang pinto. Agad siyang sumigaw sa loob ng bahay. Bilisan niyo ang paglilinis at pagdisinfect ng villa. Huwag hayaang may maiwan na virus. Nagalit si Xu Chanxiu at nagmura sa labas ng pinto ng ilang minuto. Pagkatapos magmura, bigla niyang naisip na hindi pa pala nakapatay ang live stream sa cellphone. Agad niyang kinuha ang cellphone at tumingin. Halos magdilim ang kanyang paningin at nahulog siya sa pagkakauntog. Lahat ng nasa screen ay puro paninira sa kanya. Ang bilis ng pag-scroll ay hindi niya maabutan. Hindi pa nakakita si Xu Chanxiu ng ganitong sitwasyon. Natakot siya at agad na pinatay ang live stream. Ngunit patuloy pa rin ang tunog ng kanyang telepono. Puro mensahe ng paninira mula sa mga netizen. Dito siya naguluhan at nagmadaling umalis. Nagtakbuhan siyang umalis mula rito. At ikaw ay may namamagang mukha. Na humarap kay Gu Tinghui. Nagkaroon ng maraming gulo ang nanay ko. Na nagdulot ng maraming epekto sa pamilya Gu, handa ka pa rin tulungan siya. Salamat sa'yo. Tumingin si Gu Tinghui sa'yo at huminga ng malalim. Bodong bata, bakit hindi ka nagsasabi ng kahit ano? Naisip na inakusahan kita ng hindi totoo. At sinaktan pa kita. Puno ng pagsisisi ang mga mata ni Gu Tinghui. Kakaumpisa mo pa lang. Pero hindi mo pa natatapos ang sinasabi. Bigla kang natumba papunta sa harap. Sa pribadong ospital ng pamilya Gu. Ipinapaliwanag ng doktor kay Gu Tinghui at Liu Wanqin ang iyong kalagayan. Ang pasyente ay matagal nang hindi kumain. Sobrang mahina at nahimatay. At siya ay may kakulangan sa nutrisyon. Nang marinig ito ni Gu Tinghui, nakatirik ang kanyang kilay. Ngunit biglang naisip ni Liu Wanqin ang isang bagay. Ang kanyang mukha ay biglang pumuti. Ito ay ang kanyang patakaran na kailangang magbayad kapag kumakain sa tahanan ng Gu. At ibinigay mo ang buong buwan ng gastusin. Kay Xu Chanxiu, si Liu Wanqin ay puno ng pagsisisi. Ngunit higit pa ang kanyang pag-aalala. Dahil sa usaping pera. Si Gu Tinghui ay naging malamig sa kanya. Kung malaman niya na dahil sa kanya ka nahimatay, ano ang mangyayari? Sa oras na ito, malamig na tinanong ni Gu Tinghui. Ano ang nangyari? Paano siya magkakaroon ng malnutrisyon sa Gu family? Tumingin si Zhang Ying kay Liu Wanqin. Pagkatapos ay matalino siyang sumagot. Ang malnutrisyon ay dapat na mayroon na si Young Master Yu dati pa. Ang salitang ito ay hindi lamang nagtakip sa katotohanan para kay Liu Wanqin, kundi inilipat din ang sisi kay Xu Chanxiu. Tiyak na hindi nagduda si Gu Tinghui. Siyempre, ganoon talaga si Xu Chanxiu. Kitang-kita na hindi kanya bibigyan ng magagandang pagkain. Naisa na niyang magsalita pa. Ngunit sa mahina mong katawan, umungol ka lang. Maingat na tinitigan ka ni Gu Tinghui. Nagising na si Iyo. May nararamdaman ka bang hindi maganda? Nang marinig mo ang malapit na tawag na ito, halatang naguluhan ka. Pagkatapos ay umupo ka ng tuwid. At nagpakita ng ngiti. Ayos lang ako. Ngunit nagtanong si Gu Tinghui nang hindi maintindihan. Hindi ba't pinagsabihan kita na mag-isip ng isang araw? Bakit ka nagugutom? Nang marinig ito, napansin mong biglang naging hindi komportable si Liu Wanqin sa tabi. Kaya't agad kang nagpasya na magpaliwanag. Tatay, hindi ito dahil sa inyo. Ako'y nag-aalala sa aking ina nitong mga nakaraang araw. Wala akong gana kumain. Kaya't ganun. Huwag kayong mag-alala.
Mula ngayon, sisiguraduhin kong kakain ako ng maayos. Nang marinig ni Zhang Ying ang sinabi mo, biglang napaluha siya. Pumikit siya at dahan-dahang nag-iyak. Ang batang ito, sobrang matalino. Sa pagkakataong iyon, biglang nagsalita si Liu Wanqin na tahimik lang dati. Ate Zhang, gawin mo siyang mas maraming masustansyang pagkain sa susunod. Bigla kang nagpakita ng nagulat na mukha. Ang ibig sabihin ng trabahong ito ay, hindi mo na kailangan gumastos para makakain sa hinaharap. Agad kang nagpasalamat. Yan. Salamat, Ginang Gyu. Si Zhang Ying ay talagang natutuwa para sa iyo mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sige po, Ginang. Tiyak na bibigyan ko ng magandang atensyon si Yao Master Yu. Pagkatapos ng saya, muli kang nagpakita ng pag-aalala sa iyong mukha. Tungkol sa mga bagay na kumakalat online. Alam ni Guting Hui kung ano ang iniisip mo. Diretso siyang umiling. Huwag mag-alala. Naghahanap na ako ng tao para linawin ito. Naibalik ko na ang iyong paglilinis ng pangalan. Ang galing. Masaya kang nagsasalita. Pero sa loob, parang malinaw na ang lahat. Nasa kontrol mo na ang lahat. Dati sana gusto mong ilabas ang katotohanan ng palihim. Hindi ko inasahan na si Xu Chanxiu ay kusang nagpakamatay at naghatid sa sarili niya. Ngunit hindi mo inasahan na mayroong hindi inaasahang kasiyahan. Ibinigay ni Zhang Ying ang cellphone sa iyo. Ginoong Yu, tingnan mo na. Binuksan mo ang sarili mong cellphone. Laking gulat mo. Sa internet, puno ng mga video tungkol sa iyo. At karamihan sa mga ito ay kusang loob na humihingi ng tawad sa iyo. Hindi lang iyon. Kasabay nito, ang dati ng pabagsak na stock ng Gu ay biglang tumaas ng husto. Para bang tuloy-tuloy ang pag-akyat. Mukhang magpapatuloy pa ito ng ilang araw. Dahil dito, naisip mo na. Kaya pala sobrang close si Gu Tinghui sa iyo. Ang mga benepisyong naidulot mo kay Gu ay hindi mabilang. Ang posisyon mo sa kanyang puso. Dahil dito, biglang tumaas ng husto. Pero sa totoo lang, para makamit ang ganitong resulta, may isang taong dapat mong pasalamatan. Aking mahal na kapatid. Talagang malaking tulong ka sa akin, kuya. Samantala, galit na galit si Mei Chaofeng at sinira ang lahat ng bagay sa bahay na maaari niyang sirain. Nakatayo si Xu Chanxiu sa tabi. Hindi siya makapanghininga. Chaofeng, huwag mong sirain ang iyong kalusugan sa galit. Bakit? Bakit ito ay nagkakamali? Ngunit ibinuhos ni Mei Chaofeng ang lahat ng galit niya sa kanya. Malakas siyang itinulak palayo. Tumakbo si Xu Chanxiu ng ilang hakbang at tumigil. Ngunit patuloy pa rin ang pag-aalala sa anak. Kulang ang ina. Huwag ka nang magalit. Sa mga sandaling ito, puno ng hindi pagkakasundo si Mei Chaofeng. Maliwanag na nailublob na kita sa puti. Ngunit palagi kang may paraan. Ulit-ulit kang bumangon. Si Mei Chanyu ay walang anuman. Super Feng, ikaw ang pinakamagaling. Agad na pinakalma ni Xu Chanxiu. Hindi mo ba sinabi na basta mapakasal ka sa anak ni Gu Tinghui, lahat ay magiging sayo na? Nang marinig ito, unti-unting nawala ang galit ni Mei Super Feng. Kahit na ngayon ay sikat na sikat si Muje. Hindi naman ito magbabago ng anuman. Sa huli, siya ang tiyak na mananalo. Pinisil niya ang kanyang kamao at nagpasya na pabilisin ang kanyang plano kay Gu Wan'er.